Sukat pa ang panis na laway sa pisngi ni Topper at Pudong nang gisingin na sila ni Mang Erning para bumaba ng bus. Sa haba ng kanilang biyahe mula Maynila hanggang probinsya, ramdam nila ang pagod ng katawan kahit nakaupo lang naman sila. Pagtingin ni Topper sa labas, napansin niya na nasa terminal na sila. Nagbababaan na rin ang mga kasakay nila kaya nagmamadali na rin silang tumayo. Punasan niyo yung mga mukha niyo. Nangingibabaw ang panis na laway eh. Pa, nasaan na ba tayo? Nandito na tayo sa Negros. Pero kailangan pa rin natin makasakay ng tricycle at jeep. Sigurado ba kayo na natatandaan pa ninyo yung sakayan? Di ba sabi nyo, huling punta nyo rito binata pa kayo? Tanda ko pa naman. At isa pa, kahit naman na matagal na akong wala rito may connection pa naman ako rito sa mga kamag-anak natin dito. Kaya nga kahit nasa malayo ako, di ba? Lagi kong natatawagan ng lola mo. Pa, bakit ba kasi ang tagal na nang huling pumunta ka rito? Nag-away ba kayo ni lolo noon kaya hanggang tawagan lang kayo ni lola? Nako, ang dami mo namang tanong. Mamaya ka na magtanong. Kita mo ang init-init eh. Mang Erning, pwede po bang sandali lang? Naiihi na po kasi ako eh. Ay sige na, umihi ka na. Bilisan mo lang ha. Baka mawalan tayo ng masasakyang tricycle. Nagmamadaling umalis ang kaibigan ni Topper na si Pudong. Napapiling pa ang matandang lalaki. Topper, anak, bakit ba sumama yung kaibigan mo na yun? Alam niyo naman pong magulo pamilya nila, di ba? Nag-away na naman yung mga magulang niya. Nakakatakot nga mag-away ang nanay at tatay niya ni. Nagbabarilan. Ano? Seryoso ka ba? Mag-asawa nagbabarilan? Oo pa, mga taga-Tondo kasi yan. Tapos mama at papa niya, parehong lulong sa droga. Yung mga kapatid naman yan, nauna nang umalis. Kaya nga sabi ko sa kanya sumama ka na lang sa amin at iwan mo na lang yung mga magulang mo. Kasi wala namang mangyayari sa buhay niyan kung nandun pa rin siya. Kawawa naman pala itong si Pudong ano. Sayang na bata to. Matalino to di ba? Kaso huminto sa pag-aaral. Kaya nga Pero ang sabi niya sa akin, kapag natapos na itong pinuntahan natin, hahanap daw siya ng trabaho. Ikaw, kailan ka ba ulit hahanap ng trabaho? Di pag-uwi po natin. Ay nako, magtrabaho ka na ulit, Topper. Diyos ko naman Kala mo siguro habang buhay malaki ang sahod ko. Aba, hindi habang buhay din kasama mo ko. Oo na po pa, nagdadrama ka na naman Sinasabi ko lang ang mga pwedeng mangyari. Para kapag sakaling mawala na ako handa ka na sa araw na yon. Ikaw ba pa? Handa ka ba nitong mawala si Lolo? Hindi na nakasagot pa ang matandang si Erning nang makabalik na si Pudong sa kanila. Basa pang kaliwang hita nito sa kakamadali. Naglakad na sila patungo sa tricycle. Hindi naman yun kalayuan kaya nakarating na rin sila kaagad. Punuan na sa tricycle kaya kinailangan pa nilang makipagbalyahan para maunang makasakay. Hindi na bago kay Topper ang ganong eksena. Sa Maynila kasi, normal na lang ang ganon. Kung minsan pa nga, nagkakaroon pa ng suntukan para lang makasakay kaagad. Naging tahimik na lang naman ang biyahe patungo sa sakayan ng jeep. Nakatingin lang si Topper sa kanilang dinaraanan. Kahit na papaano, nare-relax siya sa mga nakikita niya. Napapagitnaan kasi sila ng dalawang malawak na palayan. Maganda ang tanawin para sa kanya. Hindi siya nakakakita ng ganoon sa Maynila dahil kadalasan makikita roon ay matataas na gusali at mga ilog na may nakalutang na diaper pa ng bata. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang jeep. Yun ang huling sasakyan nila para makarating sa baryo ng San Pablo. Hindi gaya sa terminal ng tricycle. Sa terminal ng jeep ay kakaunti lang ang tao. Walang tulakan na nangyayari. Nakasakay sila kaagad. Ang kaso nga lang, kailangan pa nilang maghintay ng iba pang pasahero. Dito lang muna kayo. Bibili lang ako ng mangunguya natin. I-save niyo ako ng upuan ha. Lumabas ng jeep si Mang Erning at iniwan lang ang malaki nitong bag. Naiwan si Topper at Pudong. Maya-maya pa, biglang nagsalita si Pudong ng pabulong. Naniniwala ka ba sa aswang? Nagsalubong ang kanyang kilay sa tanong na yon.
Hindi niya kasi alam kung sana naman nakuha ni Pudong ang mga ganoong klase ng tanong. Uy, ano ba pinagsasabi mo? Tinatanong lang naman kita eh. Bakit mo nga natanong yan? Kanina kasi sa terminal ng bus, pagkatapos ko umihi, may narinig ako nag-uusap. Nakakita raw sila ng aswang. Chismoso ka talaga no? Anong kismoso? Katabi ko silang umiihi, nag-uusap sila eh. Alam nga namang takpan ko pa yung tenga ko. Di mas lalo nilang nalaman na naririnig ko yung sinasabi nila. Ano ka ba? Hindi totoong aswang. Gawa-gawa lang ng tao yan para manakot ng bata. Kung totoo mga aswang di sana totoo rin ng mga multo, tiyanak at kung ano-ano pang mga creature. Paano nga kung totoo nga sila? Ano naman? Di totoo. Bakit? May nakapagpatunay na ba na totoo ang mga yon? Wala pa. Oh, wala pala eh. Pero maraming video sa internet, di ba? Puro edited lang yon. Baka lang naman kasi totoo. Ang cool siguro nun, no? Cool! Di ba pag nakakita ka ng ganon, aswang? Kung sa ibang bansa may vampira, dito sa atin, may aswang. Napatigil lang sa pagtawa si Pudong nang makita nilang nakalingon sa kanila ang driver ng jeep. Para bang sinasabi ng mga tinginon na wag na nilang pag-usapan ng ganoong bagay. Kaya naman nanahimik na rin si Pudong. Sakto rin namang dumating ang matandang si Erning na may dala ng styro na may lamang pagkain. Halos magdadalawang oras silang naghintay na mapuno ang jeep. Muntikan na nga silang makatulog. Buti na lang ay umandar na rin ang jeep kaya nagising na muli ang kanilang diwa. Malayo-layo ang kanilang binyahe. Walang mabigat na trapiko pero inabot pa rin sila ng mahigit 1 oras. Ayan, sa wakas. Nakababa na rin. Buisit na babaeng katabi ko, akala mo kung sinong ayaw madikitan. Amoy putok naman. Kaya nga po eh. Kung makatingin pa, parang hinuhusgaan ang pagkatao nyo. Kayo naman kasi, bakit dun pa kayo umupo? Di bale, narito na ba na tayo sa baryo ng San Pablo eh? Napatingala sila sa malaking arko sa bungad ng lugar. Tanggal na ang ilang letra ng mga pangalan. Palatandaan na matagal na talaga ang baryong yon. Huli kong punta rito hindi pa nabibiyak ang letrang yan. Sobrang tagal ko na rin palang hindi nakapasyal dito. Halos 3 dekada na rin. 6:00 na ng gabi nang pumasok na rin sila sa loob. Noong mga sandaling yon, medyo naninibago na si Topper. Ramdam na niya ang estilo ng pamumuhay roon. Probinsyang probinsya. Sobrang layo sa nakasanayan niya. Sa tingin nga niya, kahit moderno na ang panahon at kahit may kuryente naman roon, parang hindi pa rin uso ang internet sa baryong yon. Habang naglalakad, ay nagbuntong hininga na lamang ang binata. Pagliko nila sa isang kanto, natanaw na kaagad nila sa di kalayuan ang isang bakuran na may maraming ilaw. Kilalang kilala ni Mang Erning ang bakuran na yon kahit ang dami nang nagbago. Nagmamadali na sana silang maglakad nang biglang may masagi si Pudong na isang batang lalaki. Hindi nakita ni Pudong kung saan ang galing ang bata. Nagulat na lamang din siya nang may napaupo ng batang lalaki sa lupa. Nagad din naman niyang tinulungan. Ay, naku, sorry, hindi kita nakita. Tumigil silang tatlo. Nakatingin lang sa kanila ang bata na parang kinikilala sila. Nagkatinginan din silang tatlo na parang nalilito rin. Hindi naman kasi umiiyak ang bata. Ano, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi kayo taga rito? Dati akong taga rito. Bakit? Anong problema ko, Toy? Huwag kayong ditikit sa hindi nyo kilala ah. Teka Utoy, anong sinasabi mo? Bakit hindi kami pwedeng dumikit sa hindi namin kilala? Kanina nga sa jeep magkakatabi kami kasi siksikan. Makapasaan nila kayo ng sakit eh. Nakibit ng balikat na lamang si Topper at Pudong, habang si Mang Erning naman ay seryoso lamang na nakatingin sa bata. Naguguluhan din. Otoy, sigurado ka bang walang masakit sa'yo? Akin na po ang palad nyo. Teka, ano bang gagawin mo? Sige na, sundin na lang natin. Nagpresenta na si Mang Erning. Siya ang naglahad ng kanyang palad. Agad namang nilagyan ng bata ng kulay berdeng langis ang palad na matanda. Sumunod naman si Pudong at ang huli ay si Topper.
Mabango ang langis kaya hindi rin naman nag-inarte si Topper sa bata. Pwede ba naming malaman kung para saan ito? Pantuboy na mga masasamang nilalang. Ang mga katulad ninyong dayo ay mainit sa paningin nila para gawing alay o pagkain. Teka. Ano masasamang nilalang? Like magnanakaw? Manyakis? O ano pa? Aswang! Nang marinig na nilang sinabi yon ng bata, inawat na ni Mang Erning ang usapan. Ay, pasensya ka na, Otoy, ha? Kailangan na naming magpatuloy dahil may pupuntahan pa kami. Sige na, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Tara na. Naglakad na rin sila palayo. Nakatingin pa rin sa kanila ang batang lalaki habang papalayo sila. Ano sa tingin niyo pa? Mabango yung langis. Kasing amoy ng shampoo ni Mama no? At least, hindi malakit sa palad, no? Pampadulas to eh. Uy, kabastusan na naman ito. Anong pampadulas ka dyan? Ikaw talaga. Nagtawanan lang ang mga yon. Natigilan lamang sila na makalapit na sila sa harapan ng bakuran ng dating bahay ni Mang Erning. Nakita na agad nila sa loob si Aling Uming na may kinakausap. Meron na rin kasi mga bisita dahil pangalawang gabi na rin ng lamay. Pagpasok nila ay agad na tinawag ni Mang Erning ang kanyang nanay. Mangiyak-ngiyak naman si Aling Uming na lumapit dito at niyakap. Naku ka! Dapat hindi ka na rito nagpunta. Diyos ka! Mama naman, alam niyo naman na burol ito ni Papa. Paano di ako pupunta? Saka na natin pag-usapan yung kinababahala niyo. Teka. Ito na ba mga apo ko? Ito lang po ang apo niyo, si Christopher. Pero tawagin niyo na lang po siyang Topper. Ang kaibigan naman po niya ayan si Pudong. Ang tatangkad naman din niya. Ipinaglihim ba kayo sa kapre? Hindi naman po. Mga player po kami ng basketball sa barangay namin. Ako po, mataas tumalon. Ay, halina. Pumasok na kayo rito. Topper, akin na mga gamit niyo. Ipapasok ko sa loob. Doon na muna kayo sa gilid umupo, ha? Mag-uusap lang kami ni Mama. Paglabas niyo pa, baka pwedeng patimpla ng kape. Naantok na kami. Ay, sige. Tumungo ang magkakaibigan sa dulong lamesa. Sinuyod pa nila ng tingin ang buong paligid. Hindi naman karamihan ng tao. Kung sa Maynila to, puno to kahit na pangalawang gabi pa lang. Napakarami ba namang sugarol sa Maynila eh? Pre, paniniwala ka bang masarap ang lugaw sa lamay? Hindi. Bakit naman ako maniniwala? Wala lang. Gutom na kasi ako eh. Waiting kung may lugaw. Sige, sama mo ko. Saan? Sisilip ako kay Lolo. Ayoko nga. Baka mapanaginipan ko pa lolo mo. Ikaw na lang. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga. Tumayo ang binata at lumapit sa kabaong na matanda. Pagtingin niya sa mukha ng kanyang lolo, sobrang layo na ng mukha nito kumpara sa larawan na pinapakita sa kanya ng ama niya. Ang bihira naman, Lo. Ngayon na nga lang tayo nagtagpo. Nakahiga ka pa dyan. What if tumayo ka dyan tapos usap tayo? Joke lang, Lo, ha? Baka seryosohin mo, ha? Paglingon ni Topper sa likuran niya, napansin niya na nakatingin sa kanya ang ibang nakikilamay. Malakas kasi ang boses niya kaya narinig din siya ng mga yon. Dahil sa kahihiyan, agad na bumalik ang binata kay Pudong. Pre, sana sinigaw mo na lang. Total, ang lakas naman ng boses mo eh. Dinig na dinig ng lahat eh. Gagi, nasanay kasi ako sa atin pre na maingay kaya kailangan malakas lagi boses. Medyo napatagal ang pag-uusap ni Mang Erning at Aling Uming sa loob. Gutom na ang dalawa sa labas. Dumating na sila sa puntong kinukuha na nila ang tirang biskwit sa kabilang lamesa. Mga ilang sandali lang, lumabas na ang matandang si Erning. May dala na itong sopas at kape. Paglapag sa lamesa ay sinunggabang kagad ng dalawa ang pagkain. Uy, daan-daan lang. Nasa lamay tayo, ha? Lamay to ng lolo mo, Topper. Hindi to mukhang festival. Ipa naman kasi, ang tagal niyong lumabas eh. Tapos, hindi ko na alam kung bakit hindi kami pwedeng pumasok agad sa loob. May mga tao sa loob. Nagpapadasal para sa lolo mo. Hindi natin pwedeng abalahin yon. May sopas pa pa? Bitin tong sopas na binigay niyo eh.
Mamaya na kapag nakaalis na yung mga nasa loob. So pa, ano raw pala talaga yung nangyari kay Lolo? Paanong na-aksidente? Nasabi ko na sa'yo, di ba? Nahulog ang sinasakyan nilang tricycle sa bangin. Kaya nagkandalasog-lasog ang katawan nila. Ngayon mo lang sinabi, Pi. Ang sabi mo pa nga nung una, nasa gasaan. Ano ba talaga? Hoy, wala ako sinabing ganun ha. Nag-uulyanin ka na ba? Tito, ganun po talaga sinabi nyo. Makasama po kami ni Topper nung tumawag po kayo eh. Ay, ganun ba sinabi ko? Baka nagkamali lang ako. Nagtataka man si Topper ay hindi na lamang niya yun ginawang big deal. Alam niya kasing minsan ay makakalimutin na rin talaga ang kanyang ama. Mga ilang sandali pa, lumabas na rin ang mga nagpadasal sa loob. Agad na rin naman silang pinapasok doon. Merong bakanting kwarto. Kahit isang palapag lang ang bahay ay malawak naman ito. O dyan muna kayo sa kwarto, magpahinga kayo dahil mahaba ang binyahe natin. Bukas ng gabi, samahan niyo ako magbantay para si mama naman ang makapagpahinga. Sige po pa. Pero pa, itong kwarto ba na to? Kwarto mo to dati nung nandito ka pa? Kwarto namin magkakapatid. Maraming alaala rito. Dito kami lagi nilalatay ni mama ng latigo tuwing makakagawa kami ng katarantaduhan. Ayan, yung pader na yan. Diyan ako umiinom isang beses nung madaling araw. Tinamad kasi ako lumabas ng kwarto eh. Ayun, nagalit ang lola nyo. Pero ang sabi ko, bunso namin ang umihi dyan. Akala ko makakaligtas ako pero ayun, bugbog kaming lahat. Natawa na lamang si Topper at Pudong sa kwento ni Mang Erning. Matapos noon ay iniwan na rin sila ng matanda. Agad naman binagsak ng dalawa ang katawan nila sa kama. Akala nila may kutsyon yun pero papag lang pala. Aray! Gagi! Ang tigas pala! Sakit sa likod, pre! Kailangan na nating magpahinga, pre. Sumasakit na rin ang ulo ko eh. Pre, iniisip ko pa rin yung bata kanina eh. Oh, bakit? Ano na naman ba yan? Wala lang. Naisip ko lang bigla. Bakit kaya ang dami kong naririnig na salitang aswang mula nang dumating tayo dito sa Negros? Baka nagkataon lang naman yun. Huwag mo na masyadong bigyan pa ng ibang kahulugan, no? Pero kasi di ba? Malay mo, totoo. Alam mo, kaya ka nasasaktan eh. Pakitaan ka lang ng kabaitan ng babae, naniniwala ka na kagad. Binibigyan mo kagad ng meaning ang nakikita mo. Tapos, ang dali mong maniwala sa kesyo, malay mo, totoo. Uy pre, nasa aswang ang usapan natin ha. Bakit bumalik naman tayo sa broken-hearted moment ko? Ikaw kasi, kulit mo eh. Sige na nga, patulog na tayo. Nagkagawan na sa isang unan ng dalawa. Pero sa huli ay pareho na lamang ginamit ang mahabang unan na yun. Nakapikit na si Topper makalipas lang ang 5 minuto. Pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok kahit na pagod naman ang katawan at isip niya. Maya-maya lang narinig na naman niyang nagsalita si Pudong. Kunwari ka ba? Naniniwala ka rin naman eh. Sus, kunwari ka pa. Naniniwala ka rin naman eh. Ikaw si Superman no? Bakit nakalabas brief mo? Uy, ano ba pre? Walang niya. Nananaginip na naman tong bugok na to. Binuksan na lamang ni Topper ang bintana para makapasok ang sariwang hangin. Malamig din ang simoy. Talagang kinailangan na rin nilang magkumot dahil para na silang naka-aircon. Pero kahit na anong gawin ni Topper, mailap ang antok sa kanya. Marahil ay namamahay ang diwa niya sa bagong lugar na kinalalagyan niya. Ay naku, kainis. Sa lamayan na nga lang muna ako. Paglabas ni Topper ay marami-rami na rin ang tao sa lamayan. Pero wala na roon ang kanyang ama at ang lola uming niya. Inabot na lamang ng antok si Topper sa lamayan pero hindi pa rin nakakabalik ang kanyang ama at lola. Inisip niya na baka may pinuntahan lang kaya pumasok na rin siya sa loob. Agad na siyang humiga bago pa mawala ulit ang kanyang antok. Kinabukasan, tinanghali na ng gising ang 2 binata. Naramdaman na lamang nilang pumapasok na ang init mula sa bintana bago sila bumangon. Tinapik-tapik pa ni Topper ang mukha ni Pudong para lang magising na ito ng tuluyan. Uy,
Pre, gising. Gagi ka. 12:00 na pala oh. Ha? May kalaban na ba sa bilyaran? Sira ulo. Nasa Negros tayo, wala tayo sa Maynila ngayon. Ay, oo nga pala. Pipikit-pikit pa ang mata ng binata. Nagsuot na rin sila ng maayos na damit at saka lumabas na rin ng silid. Pagdating nila sa sala, saktong kapapasok lang ni Mang Erning at abala ito sa niluluto sa labas. Sarap ng tulog ng mga boss Pa, hindi naman ako nakatulog kagad kagabi kasi namamahay yata ako eh. Pasensya na tito, napasarap ang tulog ko. Ang sarap kasi sa kwarto ang lamig. Hayaan nyo na. Mabuti pa kumain na kayo rito. Ako may niluluto pa para mamayang hapon. Kapag dumating ang mga kamag-anak ng lolo nyo may papakain tayo. Sige na. Lalabas na ako. Maganda na lang kayo ng makakain nyo rito ha. Umupo ang dalawa sa tapat ng lamesa. Nagpangalumbaba pa sila. Inaatake pa rin sila ng katamaran kahit na nasa harap naman na sila ng pagkain. Hindi ka ba kakain, tol? Sandok mo nga ako. Nakakatamad talaga eh. Uy, mais ka nga. Nasa burol ka ng lolo mo Ikaw ang umayos no. Mas maaga kang natulog pero mas nauna pa rin akong nagising sa'yo. Sa susunod, mag-a-alarm na ako. Nakakaya, baka magalit ang lola mo. Nagsimulang kumain ang dalawa. At pagkatapos, nautusan silang lumabas para mamili ng iba pang rekado. Palabas na sila ng bakura nang biglang may dumating na videoke. Akala na magkaibigan ay nagkamali lang ng deliver ang mga lalaki. Pero biglang lumapit ang kanilang lola at pinaliwanag sa kanila. Dito sa amin, tradisyon na kapag may namatay, naglalaan ng isang araw para sa kantahan. Ito ay para hindi malungkot ang kaluluwa ng namatay. Parang isang kaarawan lang din kung papaano ito pinagdiriwang. Napatango na lamang si Topper at lumabas na rin sila. Hindi malaman ng dalawa kung matatawa o kung anong magiging reaksyon nila. Ang weird ng tradisyon dito, no? Biruin mo, after niyong magsaya kinabukasan iyakan na ulit. May ganun talagang tradisyon, pre. Sa probinsya nga ng tatay ko Nung mamatay ang tatay niya, nagpakatay ng baboy tapos nag-imbita na maraming manginginom. Kung titingnan mo parang inuman ng bakuran at hindi lamayan Sigurado ko na yun din ang mangyayari mamaya sa bahay ni na Lola Uming. Nang makarating na sila sa pamilihan, nanibago rin sila dahil hindi rin naman ganun karami ang tao. Hindi rin maingay. Parang maingat ang mga tao sa pagsasalita. Mahinhin, mahinahon. Agad silang lumapit doon. Inisa-isa nila lahat ng nakalista sa papel. Ang mumura ng mga rekado dito, pre. Tapos tingnan mo yung manok Mas mura ng 50 pesos dito kaysa sa Maynila. Kasi nga probinsya dito. Sabi ni Papa kadalasan sa probinsya talaga mura lang ang mga bilihin. Ayun, tingnan natin yung mga isda doon no. Kailangan natin niya sa ihaw-ihaw mamaya. Nadampot na nila ang pinakamalaking bangus ng biglang may dumating na bata. Sinabi nito na kukunin ng bangus na hawak ni Topper. Sa hindi maintindihan na dahilan, kinuha sa kanila ng ali ang bangus at binigay sa bata. Manang, kami pong unang kumuha niyan. Bakit niyo bibigay sa batang yan? Nagtataka si Topper, pero nang mamukhaan nila ang bata, yun ang batang nakasalubong nila sa daan. Ang batang nagpahid sa kanila ng langis. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip ay ang bata lang ang kinuusap kaysa sa kanila. Hindi na nakapagpigil si Topper at kinausap na niya ang batang lalaki. Uy, bata, kami nauna dyan Dito sa amin, kilala ko. Kaya alam agad nila kung ano ang kailangan ko. Mas uunahin nila ako kaysa sa mga dayo na katulad ninyo. Abay, ayos din pala Oy, teka. Di ba ikaw yung bata kagabi na nakabanggaan ko? Manang, maraming salamat po. Uuwi na po ako. Palis na sana ang bata nang habulin nito ni Pudong at meron siyang itinanong. Oy, bata. Di ba sabi may masasamang nilalang gaya ng aswang? May tanong ako. Totoo ba ang Pudong, tara na nga. Yan ka na naman sa nonsense na bagay na yan Wait! Saglit lang bro. Totoo po ang aswang?
meron na nga silang biniktima. May nahanap silang bagay. Isang bagay na kapag napasa kamay nila, muling mabubuhay ang mga matagal nang nakabaon sa lupa. Salubong lang ang kilay ni Topper na mga sandaling yon. Medyo iritado na sila dahil sa sinabi ng bata. Tapos, sinasakyan pa ni Pudong ang sinasabi nito sa kanila. Hindi na nakatiis pa si Topper. Hinila na niya si Pudong para pumunta na naman sa ibang tindahan. Para ka naman timang eh. Mamaya may sapak yung batang yun tapos biglang umiyak. Di tayo pa itinuro na nanakit sa kanya o umaaway. Kasi pakiramdam ko, may sense talagang sinasabi ng bata, pre. Tigilan mo na yung aswang-aswang na yan Hindi naman yan totoo eh. Nandito tayo para sa burol ni Lolo at hindi para tumuklas ng kung ano-ano. Kumamot na lamang sa ulo si Pudong at tumingin ng paumanhin. Nang maibalik na nila ang atensyon sa pamimili, ay agad na rin natapos na rin nila ang kanilang ginagawa. Umalis na rin sila roon. Umara ng tricycle at saka tahimik na bumiyahe. Nang makabalik na sila sa bahay ni Lola Uming, nagluluto pa rin si Mang Erning. Ipinasok na lamang nila ang mga rikado na dala nila at isa-isang sinilansan sa mahabang lamesa. Maraming salamat at nakapamili na pala kayo. Ang mabuti pa magmeryenda na muna kayo. May ginataang bilo-bilo sa may kusina. Ay naku, maraming salamat po Lola. Lola Uming, totoo po bang may aswang? Siniko agad ni Topper sa tagiliran si Pudong para sawayin yon. Pero patawa-tawa lang ang kaibigan niya. Aswang? Kung sasabihin ko bang meron ay maniniwala ba kaya? Ako po, oo. Ewan ko lang po itong si Topper. Magsasalita pa sana si Aling Uming nang pumasok naman si Mang Erning. Lumapit nun sa kanila at inilapag sa lamesa ang katatapos lang lutuin na pansit. Ay, kayong dalawa. Mamayang gabi ha. Samahan niyo akong magbantay. Parang kakaunti lang ang maglalamay Yung mga kamag-anak kasi ng lolo mo na darating mamaya, uuwi rin kagad pagsapit ng 6:00. Kaya wala akong makakasama mamaya. Itong lola mo naman, Topper, pinagpapahinga ko muna. Nasabi niyo na po yan sa amin kagabi. Inuulit ko lang para hindi mo makalimutan. O sige na, magmerienda na muna kayo. Mga ilang sandali lang ang nakalipas, dumating na rin ang mga bisita nila. Hindi naman yon karamihan, pero inilaan pa rin nila ang sala para sa mga yon. Ayon kay Mang Erning, mga pinsan niya ang dumating at ilang tiyuhin na rin na uugod-ugod na. Habang nag-uusap-usap sila sa sala, lumabas na muna si Topper at Pudong at tumambay na muna sa tapat ng kabaong na matanda. Grabe no? Para mga carbon copy ng papa mo yung mga pinsan niya. Malalakas kasi talaga dugo ng side ni Lolo Buti nga ako sa side ako ni Mama nagmana Sarat din sana inong ko. Ano namang masama kung pango? Pinoy na Pinoy nga Bakit? May sinabi ba ako masama? Ang akin lang, mas gusto ko matangos. Kumain na lamang sila ng bilo-bilo habang nagbabantay. May mangilan-ngilan naman pumapasok sa bakuran nila para makipaglamay kahit hapon pa lang. Isang matandang lalaki naman ang napansin nilang nasa labas. Maayos ang suot na matanda at parang singkit ang mata. May kaputian din ang matandang yun. Unang tingin pa lang, parang malalaman agad na hindi naman yun natural na Pilipino. Pre, may inchik Uy, hindi ganyan pormahan ng inchik no? Siguro Hapon o Koreano yan. Ay, oo nga pre. Hapon nga. Tingnan mo yung nakasulat sa damit niya Japanese character yun. Kilala ba yan ng lolo mo? Bay malay ko. Lalapitan ko. Baka nahihiya lang lumapit Naglakad si Topper palapit sa matandang lalaki. Lumabas siya ng bakuran nila at kinausap yon. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? Kilala nyo ba ang lolo ko? Ngumiti muna matandang lalaki. Tumingin-tingin muna sa paligid at saka lang sumagot. Wala ko kailangan. Dumaan ako rito. Tapos nakita ko may patay. Hapon po kayo? Oo, hapon ako. Matagal na ako rito sa Pilipinas. Ganun o ba? Sige ho. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Naglakad na rin ito paalis. Pero nang medyo malayo na ito ay muli itong lumingon.
Magulo para kay Topper ang ibig sabihin ng ngiting yon. Pero hindi na lang niya yun inintindi. O pre, sino raw yun? Ha? Napadaan lang daw. Siguro nagtataka kung bakit may patay. Paala ko naman kung ano eh. Mabilis na sumapit ang kinagabihan. Kagaya ng napag-usapan, silang tatlo ang nagbantay sa burol. Habang ang matandang si Umeng naman ay maagang nakatulog. Walang gaanong nakilamay sa mga sandaling yon. Kaya nang sumapit ang alas 11 ng gabi ay tatlo na lamang sila sa bakuran. Tahimik lamang silang tatlo. May kanya-kanyang ginagawa. Abala sa cellphone ang magkaibigan. Habang nag-aayos naman ng nasirang relo si Mang Erning, sa sobrang tahimik ng paligid, kahit na maliliit na bagay ay naririnig nila. Nung una, hindi naman nila yun pinapansin. Hanggang sa nakakarinig na lang sila ng parang may mga tumatakbo at palakad-lakad sa paligid. Biglang tumingin si Mang Erning sa kanila at sumenyas. Hindi nila naintindihan. Bakit po pa? Kunin niyo yung itak sa silong. Tig-isa kayo ni Pudong. Po? Bakit po? Magsisibak ba kami ng ganitong oras? Ang slow mo naman pre. Ako na nga kukuha. Pagkakuha ni Pudong ng 2 itak, nagulat sila nang may kunin na shotgun si Mang Erning sa ilalim ng lamesa. Maangas nitong kinasa ang baril at saka nagpaputok sa tapat ng puno. Uy pa! Ano ba ginagawa niyo? Bakit ka nagwa-warning shot? Nakita na lamang nilang lumabas na ng bahay si Aling Umeng. May daladala na itong latigo. Naguguluhan si Topper sa mga nangyayaring yon. Pakiramdam niya, alam na ng lola at tatay niya na may mangyayari talagang hindi maganda. Kahit na anong mangyari, protektahan niyo si Mama ha. Naintindihan niyo bang dalawa? Ano po kasing nangyayari? Ponyemas, mamaya ka na magtanong. Nanahimik na si Topper na makita na niyang iritado na ang kanyang ama. Nanatili lang silang nakatayo sa harapan ng kabaong. Nakikiramdam, inaabangan nila kung saan muli manggagaling ang mga tunog at yabag ng paa. Maya-maya pa, bigla na lamang silang nakarinig ng pagaspas ng pakpak. Malakas din ang hangin na humahampas sa mga puno kaya rinig nila ang tunog. Nandito na sila. Nandito na. Manda kayo. Nang biglang may lumitaw na nilalang sa labas ng kanilang bakuran. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Erning. Pinaputokan niya yon. Dali-dali naman yung nagtago sa madidilim na parte. Tito, aswang yun di ba? Hindi ito ang panahon para mamangha. Umayos ka. Buong akala nila ay aalis na ang nilalang sa paligid. Pero dahil sa ginawa ni Mang Erning, mas lalo palang magtatangkang makalapit ang mga yon. Lumitaw na ang iba pang aswang at sa puntong ito, tila hindi na natatakot ang mga yon. Samantala, ramdam na ni Topper ang takot sa kanyang sistema. Kakaiba ang kaba nito kaysa sa mga pangyayaring gulo sa tundo. Sa puntong ito, dito na niya napagtanto na talagang totoo nga ang mga aswang. Tameme siya, hindi makapagsalita dahil na rin sa labis na pagkabigla at takot. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Nadaramdaman kong unti-unting nawawala ang bisa ng pangontra. Isa naman tayo pupunta nito, Ma. Hindi tayo makakalabas dito dahil nakaabang silang lahat. Ito na nga bang sinasabi ko? Mapapahamak pa kayo ng dahil sa akin. Huwag niyong sabihin yan. Kaya kami narito para protektahan ka. Topper! Hoy, Topper! Naririnig mo ba ako? Kayong dalawa, umanda kayo ha. Anumang oras pwede na silang makapasok sa bakuran natin. Wala kayong ibang gagawin kundi ang protektahan ng inay. Hindi pa rin nakapagsalita si Topper. Nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa kaba. Hanggang sa bigla na lamang may isang nakapasok sa bakuran. Agad itong pinaputukan ni Mang Erning. Sabog ang bungo ng aswang pero nagawa pa rin itong makagapang paalis. Lalong lumakas sa mga angin na naririnig nila. Galit na ang mga aswang. Kaya sa mga sumunod na sandali, hindi na isa lang ang nakapasok sa bakuran. Halos lahat na ng mga yon ay papalapit na sa kanila. Pumasok kayo sa bahay! Paano ka, anak? Hindi na pwedeng iwas si tatay rito. Dali na! Mabilis lang tumakbo papasok ng bahay.
naiwan na si Mang Erning sa labas. Kaunti na lang ay makakalapit na rin ang aswang sa kanya. Pero bigla na lamang nataranta ang mga nilalang. Nagpulasan ang mga yon nang dumating na naman ang batang lalaki na kung tawagin ay Ingkong. May hawak-hawak itong maliit na espada. Dahil sa sandatang yon ay agad na naduwag ang mga nilalang. Dali-daling nagsialisa ng mga yon. Ano anak? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako, Nay. Salamat sa batang yan. Kung hindi dahil sa kanya, baka nilusob na ako ng mga aswang. Ikaw na naman? Mang Erning, siya yung batang nakasalubong natin nung dumating tayo rito. Ikaw bata, sino ka ba at ano ka? Bakit sila natakot sa'yo? Paano ka natuto na humawak ng espadang yan? Lumapit sa kanila ang bata nang maisuksok na sa likuran ng espada nito. Isa-isa silang tiningnan na parabang sinusuri ang kanilang mga pagkatao. Ako si Ingkong. Matagal na ako dito sa Negros. Pero sa baryong ito, bago lang ako. Ilan pa lang nakakakilala sa akin dito. Isa akong albularyo. At sa maniwala kayo sa hindi, hinahanap ko ang mga aswang sa probinsyang ito para ubusin sila. Sa liit mong yan, papatay ka ng aswang? Galing ako sa pamilya ng manunugis. May dugong mandirigma ang angkan namin. Kaya natural lang sa katulad ko na kahit musmus pa lang may kakayahan ng makipaglaban. Paano ka naman naging albularyo? Kabata-bata mo pa. Albularyo ang lolo ko. Ako ang kasama niya nung nabubuhay pa siya. Nang mawala na siya, minana ko ang kausayan niya. Magdadalawang taon na akong albularyo. Sapat na ba ang mga sinabi ko para pagkatiwalaan ninyo ako? Kaya pala nung una pa lang kitang nakita alam ko na kagad na may kakaiba sa'yo. Pero maraming salamat sa pagdating mo ha. Iniligtas mo ang buhay ko. Ilibing niyo na siya bukas. Dahil kung hindi, madadamay pa ang ibang tao dahil gagabi-gabihin nila kayo rito. Nay, mukhang may punto ang batang ito. Ngayong alam na nila kung saan ka nakatira hindi malabong narito sila palagi. Kung ganon, di kakausapin ko na si Paring Tomas. Magpapatulong ako sa kanya ang mag-asikaso ng lilibigan nitong tatay mo. At umalis na rin kayo rito. Kung ayos lang sa inyo, sumama kayo sa akin. Dahil ikaw, kayong mag-ina, kayo ang pakay ng mga aswang. Hindi nila kayo pwedeng makuha. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? 4 kami. Malaki naman ang bahay ko At ang kasama ko lang naman doon ay ang pinsan kong si Aga. Bata ka ba talaga? Bakit kung magsalita ka parang ang dami mo nang naranasan sa buhay? Wala na po kong oras para magpaliwanag. Tanggapin niyo to. Puprotektahan kayo nito ngayon hanggang sa sumapit ang umaga. Wala nang makakalapit pang aswang. Inabot ng bata ang isang kalamansing berdeng-berde ang kulay. Isang kalamansi? Hindi yan pangkaraniwang kalamansi. Nakakamatayan para sa mga aswang. Ang kaso nga lang, 6 na oras lang ang tinatagal ng epektibo niyan. Sige na po, kailangan ko nang umalis. Baka babalik ako dito ng umaga para makipaglibing. Mabilis na naglakad ang batang si Ingkong palabas ng kanilang bakuran. Napabuntong hininga na lamang sila at muling naupo sa tapat ng kabaong. Nang masiguro na nilang wala ng mga aswang sa paligid, ay saka lamang sila nakampante. Hindi na sila nakatulog. Ang utak nila ay hindi maalis-alis sa kakaisip tungkol sa mga aswang. Lalong-lalo na si Topper, na natulala na lamang dahil sa lahat ng nangyari. Parang kinain na lang din niya ang sinabi niyang mga aswang ay gawa-gawa lang. Tay, Lola, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kayo pinag-iinitan ng mga aswang? Pakiramdam ko mababaliw na ako kakaisip Noong dalaga pa kasi ako, nagtatrabaho kaming dalawa ng lolo mo sa isang mayamang pamilya. Wala kaming kalam-alam na ang pamilyang yun pala ay mga aswang. Nang malaman namin ang binabalak nilang pagbuhay sa mga sinaunang aswang, nagdesisyon na kami ng lolo mo na umalis. Buntis ako noon. 4 na buwan na rin yata. Kaya medyo nahirapan kaming tumakas noon. Hinabol nila kami. Muntikan na nila kaming maabutan. Nakatakas kami noon at nagpakalayo-layo. Nang makapamuhay na kami ng maayos,
Nagtaka ako sa lolo mo kasi may dala siyang itim na libro. Ang sabi niya sa akin, ang librong yun pala ang gagamitin ng mga aswang para buhayin ng mga sinaunang aswang. Nagalit ako sa lolo mo, pero naintindihan ko rin siya kalaunan. Alam kong ginawa lang niya yon para iligtas ang buong Negros. Pero dahil sa libro na yon, nalagay sa alanganin ng buhay namin at ang buhay nitong tatay mo. Kasi pinagbubuntis ko siya. Lumipat na naman kami ng tirahan. Yung libro na gustong kunin sa amin, ibinaon namin sa lupa sa dati naming tinitirhan. Ngayon, hinahanap nila ako. Gusto nilang ituro ko ang libro kung nasaan. At gusto nilang kunin ang tatay mo. Po, bakit? Ano pong meron kay Papa? Noong nalaman nilang buntis ako noon, naamoy nila ang kakaibang dugo ng papa mo. Meron silang tinatawag na dugong berde. Ang dugo raw na yon ay parang mas masarap kumpara sa mga dugo ng pangkaraniwang tao. Noon, hindi ko maintindihan. Pero kalaunan, nalaman ko rin sa tulong ng isang albularyo na ang dugo pala ng tatay mo ay kailangan din nila para sa gagawin nilang ritual. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Gusto nila kaming makuha. Kapag nagtagumpay sila, baka dumanak ang dugo sa buong Negros. Yon ang matagal na nilang binabalak. Pambihira naman. Gusto ko lang naman makipaglamay pero ganito palang dadatnan naming sitwasyon. Pasensya na po. Hindi ko rin inakala na matutunton nila kami rito. Nang mapatay nila ang lolo nyo, akala ko'y makokontento na sila. Aswang ang dahilan kung bakit namatay si Lolo? Akala ko ba naaksidente sila? Yun ang sinabi ko sa iyo. Kasi ayaw namin ni nanay na kumalat ang totoo. Mas magiging delikado ang buhay ni nanay kapag may maraming nakakaalam. Sa ngayon, kailangan nating sundin ang sinasabi ng batang albularyo. Kailangan natin ang tulong niya. Kinabukasan, nagtaka ang mga kalugar nila kung bakit biglaan ang libing. Kung tutuusin, ay wala pang isang linggo ang burol. Pero hindi na lamang nila sinabi ang tunay na dahilan. Dumating na rin si Ingkong noon ng mga sandaling yon para samahan sila at magmasid sa paligid. Maaga namang nadala sa huling hantungan ng lolo ni Topper. Marami-rami ang nakilibing. At wala ni isa sa mga yon ang natukoy nila bilang aswang. Ayon sa batang si Ingkong, wala siyang naramdaman na presensya ng mga aswang. Tila hindi raw muna nagparamdam ang mga yon dahil sa kung anuman ang mga binabalak. Pagkatapos ng iyakan sa libing, dumiretso na sila sa bahay ni Ingkong. Simpleng bahay lang ang nakikita nila sa labas. Pero nagulat sila nang makapasok na sila sa loob. Meron palang sikretong lagusan papunta sa ilalim. May tunnel at sa tunnel na ito ay may mga silid. Itong lagusan niya ito ay mga Hapones ang gumawa. Natuklasan ng lolo ko na malapit ito sa bahay niya. Kaya nagukay siya para ikonekta dito. Ngayon, ito na rin ang ginagawa naming hideout. Pumili na lang kayo ng magiging kwarto nyo. Huwag kayong mag-alala. Nilinis na yan lahat ni Kuya Aga. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo, bata ka. Isipin na lang po natin na iisa lang naman tayo ng layunin, ang maging ligtas at ang matalo ang mga aswang. Sabihin niyo lang sa akin kapag meron kayong kailangan ha. Nasa taas lang ako. Pwede kayong umakyat. Maraming salamat. Magpahinga na po muna kayo ha. Alam naming nagduloksa pa rin kayo. Tatawagin na lang namin kayo kapag kakain na tayo. Sabay nang naglakad ang magpinsan Ingkong at Aga. O sige na, Nay. Pumasok ka na. Kailangan mo magpahinga. Kayo rin. Hindi ba kayo magpapahinga? Kakausapin ko sila sa taas. Ikaw, Topper at Pudong. Magpahinga na rin muna kayo. Kanya-kanya na silang nagsipasukan sa mga kwarto nila. Pero mas pinili ni Topper na makikwarto na lang din muna kay Pudong. Medyo hindi pa rin kasi siya nakakausad mula sa mga nangyari. Ayos din dito, no? Hindi mainit kahit walang electric fan. Pre, pasensya ka na ha. Ha? Pasensya sa ano? Nalalagay din sa panganib ang buhay mo. Ang sabi ko lang sa'yo, maglalamay tayo.
Pero ito, umabot na tayo sa ganito. Gagi, ayos lang. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Hindi naman. Pero pakiramdam ko, ang saya makipaglaban sa mga aswang. Magpapaturo ko dun sa magpinsan kung paano makipagpatayan sa mga aswang. Sira ka talaga. Ano akala mo? Laro-laro lang ang pagharap sa mga aswang? Baka mamaya mauna ka pang mamatay kaysa sa akin eh. Pre, tingin ko talaga kaya ako napadpad dito para tumulong. Aray! Para saan yun? Pakabato ka naman. Magtigil ka. Hindi laro nangyayari. Tandaan mo aswang ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ko. Baka mas lalo akong malugmok kapag yun din ang kinamatay mo. Ay, love na love mo ako Dami mong alam. Nakatulog ang dalawa ng mga sandaling yon. Sobrang presko kasi ng hinihigaan nila kahit nagawa lang sa makakapal na kahoy. Dakong 6:00 ng gabi, ginising na sila ng batang si Ingkong. Pasensya na at napasarap ang tulog namin. Kailangan nyo nung umakyat para kumain. Hinihintay na kayo. Meron din akong sasabihin sa inyong 4. Nauna nang naglakad ang bata. Sandali pang may ibinulong si Pudong kay Topper. Ang cool ng batang yon, no? Parang boss natin dito. Total, siya naman ang maraming alam. Pero partida, bata pa lang yan Tara na, nagugutom na ako. Nang magkakaharap na sila sa pagkainan, ay hinintay na muna ni Ingkong na matapos sila. Maya-maya lang, nagsimula na rin ang bata sa sasabihin nito. Nandito na kayo. Oras na rin para ipaalam ko sa inyo kung anong klaseng aswang ang kakalabanin natin. Ang pinuno ng mga aswang ay si Hari Rama. Meron siyang kanang kamay na babae, si Yuki. Si Hari Rama ay purong Hapones. Dumating siya dito sa bansa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Sa panahon na ito ay hindi pa siya aswang, tao pa lang siya. Pero may kakaiba na siyang ginagawa noon nasa Japan pa lang siya. Dito sa atin, ang katumbas niya ay ang masasamang albularyo. Sa bansa niya, gumagamit siya ng itim na salamangka. Black magic kung tawagin ng iba. Ang ganito niya kakayahan ay ginagamit niya para pasunurin ng mga yokai. Ang mga yokai ay mga supernatural creatures sa Japan. Sa atin, para silang mga demonyo. Pero mula na mapunta sila rito sa Pilipinas, hindi na niya yun nagagawa. Ang kaso, meron naman siyang natuklasan. Napag-aralan niya kung paano hulihin ang masasamang espiritu. Kinukulong niya sa isang lagayan. At wala pa rin nakakaalam hanggang ngayon kung ano ang gagawin niya ron. Pagkatapos nun, nagpayanggaw siya kaya naging aswang siya. Nakapangasawa siya ng Filipina. Naging anak nila si Yuki, na isa ring aswang. Pinatay niya ang asawa niya nang matakam siya sa karne ng tao. Pinatay rin niya ang mga natitirang aswang at mula noon, pinamunuan na niya ang ibang aswang. Dahil sa sobrang pagkaintriga niya sa mga sinaunang aswang na nakalibing dito sa Negros, nagkaroon siya ng interes sa libro at sa taong gagamitin niya para mangyari ang ritual. Itong si Hari Rama ba ay may koneksyon sa mga naging amo namin noon? Hindi siya konektado sa mga Galvez, ang mayayamang angkan ng mga aswang. Siya rin ang pumatay sa mga yun Ang mga aswang na umahanap sa inyo ay hindi kayo kilala sa mga nakalipas na taon. Pero ngayon, sa tiyaga nila ay alam na nila kung sino kayo. Ibang pinuno si Hari Rama. Wala nang henerasyon ng aswang na naabutan ninyo. Lahat ngayon ay mga bago. Karamihan, mga produkto lang din ng Yanggaw. Teka sandali. Hindi wala akong tiwala sa iyo Pero paano mo nalaman ang lahat ng kwento na yan? Di ka pa naman buhay nung panahon na yun. Laging kinukwento sa amin ng lolo namin ang mga nangyari noon. Bawat detalye, inuulit-ulit niya sa amin. Alam niya kasi na darating ang araw na mapapakinabangan namin ang lahat ng impormasyon na yun. Gaano kalakas ang taong sinasabi mo na si Hari Rama? Malakas siya. Ayon kay Lolo, hindi siya gaya ng mga aswang na una nilang nakalaban. Si Hari Rama, may kakayanan siya bago pa siya maging aswang. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit mas kakaiba siya sa lahat ng aswang Noong hapon na may bisita tayo,
Meron akong nakausap na tao sa labas ng bakuran natin eh. Matandang lalaki, singkit, tapos nakatingin siya sa loob ng bahay at sa kabaong ni Lolo. Hapon siya. Hindi ko alam pero baka yun yung Hari Rama na tinutukoy nitong batang to. Tama po sinasabi ni Topper. Maging ako din nakita ko din po yun. Ipagpasalamat nyo na lang na walang nangyaring masama sa inyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, gumagamit siya ng itim na salamangka at may kakayahan siyang ikulong ang mga espiritu sa iisang lugar. Kung yun kaya niyang gawin, hindi malabong kaya niya ring paglaruan ng espiritu natin. Kaya ngayong gabi, susubukan kong aralin ng mga tinuro sa akin noon ni Lolo. Gagawa ko ng malakas na pangontra para hindi niya kayo malapitan ng basta-basta. Nakakatinginan na lang sila noong mga sandaling yon. Ilang araw pa ang itinagal nila sa bahay ni Ingkong. Nagkaroon lang sila ng pagkakataong makalabas nang magawa na ang pangontra na binigay sa kanila. Isang hapon, nagpresenta si Topper at Pudong na sila na ang bibili sa palengke. Hindi na kasi pinapalabas si Mang Erning at Aling Umeng para hindi sila makuha ng mga aswang. Huwag kang nga mabilis maglakad, sumasakit na giliran ko sa iyo eh. Kaya sabi nila sa atin, dapat makauwi daw tayo kagad bago gumabi. Alam mo naman na pwedeng mapahamak din tayo, di ba? Oo, alam ko. Pero kung ganyan kasi kilos mo, mapapansin ka talaga eh. Kalma ka lang kasi, relax, ganun. Binagalan na ni Pudong ang kanyang paglalakad. Malayo-layo pa sila sa palengke. Kailangan pa nila makapasok ng baryo. Sa katunayan, dadaanan pa nga nila ang bahay nila. Kukunin nila ang mahalagang gamit ni lola nila. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Sa ilang araw na nakalipas, nakita nilang wala namang nagbago ron. Walang senyales na may aswang na dumalaw roon. Madali silang lumapit sa pintuan at saka binuksan yon. Isa-isa nilang nilagay sa malaking bag ang lahat ng pinapakuha ng kanilang lola. Nang matapos na sila, laking gulat nila nang biglang may magandang babae na sa bakuran. Nakaharang yon sa daraanan nila. At base sa tingin ng babae, mukhang gusto nitong alamin kung ano ang kinuha nila. Miss, sino ka? Hindi ka namin kilala eh. Bakit ka nandito sa bakuran ng... Nasaan sila? Miss? Nasaan na matandang lalaki at matandang babae? Nagkaroon na ng kutob si Topper noong mga sandaling yon. Kaya agad silang dumistansya sa babae. Kita nila ang masamang tingin ng babae sa kanila. Nakakakilabot. Ang kaninang magandang mukha, napalitan na yun ng mukhang tila handa ng pumatay. Pre, siya yata yung sinasabi ng bata. Anak ni ano nga bang pangalan nun? Huwag kang lalapit. Wala kami kasalanan sa'yo Sisigaw kami, sige ka. Kung hindi nyo ituturo kung nasaan sila, mas mabuti pa mamatay na rin kayong darawa. Kahit medyo tirik pa rin ang araw, nakita nilang nag-iba ang anyo ng babae. Humaba ang dila nito at naging makanto ang muka. Umusli kasi ang panga nito at naging kulay itim ang lahat ng mga mata. Diyan ka lang! Nang hawakan sila ng babae ay nagtataka sila dahil para yung napaso. Nanlalaki ang mga mata nito. Gulat na gulat sa nangyari. Biglang naalala ng dalawa na may suot-suot pala silang pangontra. Bigay ito sa kanila ni Ingkong. Ano? Napasok ang loko ka no? Hoy, hindi mo kami mahahawakan. Hanggang tingin ka na lang sa katawan namin. Oo nga, kawawa ka naman. Mamamatay kang walang natitikman na gaya namin. Kumuha ng 2x2 ang dalawa. Sinubukan nilang paluin yon pero lumundag lang ang babae paakyat sa puno. Hindi pa tayo tapos. Los, ganyan ang sinasabi ng mga talunan sa pelikula eh. Tapos magsusubong ka sa papa mo. Iyak, kawawa naman. Kita nilang asar na asar ang dalaga sa ginawa nila. Umalis na rin yun agad matapos ang engkwentrong yon. Nang nawala na ang babae, saka lang nila naramdaman ang kilabot. Natapos na rin ang pagpapanggap nilang matapang. Nagmamadali na sila tumakbo papunta sa palengke. Pagdating nila roon, ay kung ano-ano na lang ang pinagkukukuha nila. Wala pang 5 minuto, nakapamili na rin silang dalawa. Halos madapa-dapa na rin sila. Gumaan lang ang pakiramdam nila na makasalubong nila si Aga.
Diyos ko, buti naman dumating ka. Kanina pa kami takot na takot eh. Oh, bakit? May nangyari ba? Oo, meron. Nakaharap namin kanina yung anak ni Ni Harirama, yung babaeng anak niya. Nakaharap namin. Buti na lang, shoot namin tong medalyo na ito. Kung hindi, baka nilapaanan niya kami. Ganun ba? Ganun ba? Wala ka man lamang gagawin? Nakaalis na, di ba? Anong gagawin ko ngayon? Bakit ka pa nandito? Kung wala ka naman palang magagawa. May kailangan akong puntahan eh. Saan naman yan? Hinihinalang bahay ng aswang sa baryong ito. Mamaya na yan, pwede ba? Sama mo muna kami makauwi. Baka abangan kami sa dadaanan namin eh. Oo nga, sige na. Samahan mo na lang kami. Di pwede. Kung gusto nyo, kayo na lang ang sumama sa akin para sabay-sabay na tayong uuwi mamaya. Paano tong mga dala namin? Pwede nyo bang iwan yan dito? Malamang hindi. Buwang ka ba? Di dalhin nyo. Dadalhin namin, tapos sasama kami sa'yo. Ano ba dapat? Dadalhin ko yan tapos maiwan kayo? Buwang pala talaga to eh. Sige na, sasama na kami. Ang dami yung pang sinasabi dyan. Naglakad na rin sila paalis. Ang akala ni Topper at Pudong, saglit lang ang gagawin nila. Akala rin nila ay nagmamasid lang si Aga. Natagpuan nila agad ang inihinalang bahay ng isang pamilyang aswang. Ang sabi ni Aga sa kanila, konektado daw ang mga aswang na yon sa grupo ng mag-amang Hapon. Nakatago lang sila sa likuran ng halaman. Hindi inaalis ni Aga ang tingin nito sa bahay. Aga, akala ko saglit lang tayo. Pambihira naman oh. Kaninang 12:00 pa tayo nandito eh. Anong oras na? Mag-aalas 6 na. May mga dala pa kaming isda, manok at baboy. Tapos bag. Baka hinihintay na nila kami sa bahay niyo no? Gusto nyo sumama, di ba? Kaya manahimik ka dyan. Anak nang, kanina pa to pabalang sumagot ah. Yaman na pre. Kesa naman tayong dalawa lang umuwi. Baka mamaya makasalubong na naman natin yung babae. Nakisilip na rin sila sa kinaroroonan ng bahay. Meron silang naririnig na mga tawanan mula roon. Meron ding inilabas si Aga na isang langis na nakalagay sa maliit na bote. Langis ng lana raw ang tawag dito ayon sa binata. Kumukulo kapag nakukumpirmang may presensya ng aswang sa paligid. Dito lang kayo. Humugot ng espada ang binata. Uy teka, anong gagawin mo? Gagawin ang nararapat. Ano? Hindi na nila nagawa pang pigilan ng lalaki ng tumayo na ito. Matapang itong lumapit sa bahay. Lumundag lang ito para makapasok sa bakuran. At ilang sandali lang, nagulat na lamang ang dalawa nang makitang nagkakagulo na roon. Kumpirmado mga aswang nga ang nakatira doon. Kung tulungan kaya natin si Aga. Baliw ka ba? Anong may tutulong natin wala naman tayong armas. Itong mga dala natin. Ha? Tanga ka na naman no? Ipangluluto yan, ipampapalo mo. Naibalik na lamang nila ang atensyon sa lalaking si Aga. Kita nilang kahit na magaling itong makipaglaban, nahihirapan pa rin ito dahil lagpas 5 ang kalaban nito. Nang makita nilang nalalagay na sa alanganin ang buhay ni Aga, nauna nang lumabas sa pinagtataguan si Pudong. Sumigaw pa ito nang tumakbo patungo sa bakuran. Nang makalapit na ito, ay hinampas niya ito ng daladalang karne ng baboy na meron pang kasamang buto. Sumugod din naman si Topper. Pinalo naman ito ng malaking bangus ang muka ng isang matandang aswang. Sa lakas ng pagkakapalo niya ay wala pa rin nangyari. Wala naman nangyayari sa ginawa nyo eh. Lumansa lang ang mukha nila. Umaangal ka pa, mabuti nga rumisponde pa kami. Nang mapagtanto nilang walang silbi ang mga hawak nila, ibinaba na muna nila yon. Mano-mano silang lalaban gamit lamang ang kamao nilang dalawa. Habang si Aga naman, muli na ring lumusog. Mas komportable na itong gumalaw dahil kasama na si Topper at Pudong. Ano ha? Ano? Ha? Black eye ka sa akin! Sinapakulit ni Pudong ang isang aswang sa gilid. Nagamit ni Pudong ang pagiging basagulero niya noong nasa tundo pa siya. Tigas ng mukha mo ha! Pinalo naman ni Topper ng bato ang mukha ng lalaking aswang. Sinipan niya rin yun palayo. Kahit na medyo lumalamang sila sa laban, hindi pa rin naman nagpatinag ang mga aswang. Nagpatuloy pa rin ang mga yon sa pag-atake sa kanila. Kaya naman hindi na rin nagsayang pa ng oras si Aga.
Gumitna na ito at tinawakan ng suot-suot na medalyon at parang may binubulong. Matapos yon, walang kahirap-hirap na napatay ni Aga ang mga aswang. Bagsak ang mga yon at sumisirit pa ang dugo. Pwede mo nang palang gawin yun. Ang dami mo pang cheche bureche kanina. Isang beses ko lang yun pwedeng gawin sa isang araw. Gusto ko sanang ilaan nyo sa mas mahalagang pagkakataon. Kaso, kailangan ko nang tapusin to bago pa malaman ng ibang aswang na nandito tayo. Dali, tulungan nyo akong pagtabi-tabihin sila. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Kailangan silang sunugin. Kailangan mabuo ang katawan nila para hindi na ito mabuhay pa. Sinunod ni Topper at Pudong ang sinabi ni Aga. Pinagtabi-tabi nila ang mga bangkay at kalaunan, sinilaban na rin ito ni Aga. Agad namang nilang pinagdadadampot ang mga pinamili nila. Wala silang sinayang na pagkakataon. Umalis na rin sila roon. Nakabalik naman sila ng ligtas sa bahay ni Ingkong. Sobrang nag-alala ang matandang si Uming nang malaman kung ano ang nangyari. Iska, mabuti naman at nakaligtas kayo. Pinagsasasapa ko po kanina yung mga aswang. Ang sakit nga po ng kamao ko eh. Ako rin po, binugbog ko po sila. Hindi kayo dapat matuwa sa nangyaring ito. Siguradong magagalit si Harirama. Mas lalo siyang magmamadali na mahanap tayo. Pero maganda ang ginawa nyo. Kinaya nyong ipagtanggol ang mga sarili ninyo. Wala kaming tinira kahit na isa. Pero kakaiba ang pakiramdam ko, Ingkong. Tingin ko, itong mga nakarang araw, may ilan pang mga aswang na naninirahan na rin sa baryo ng San Pablo. Yan ang malalaman natin. Sa ngayon, magsipasok na muna tayo. Tumungo na sila sa loob. Nang hanapin na ni Mang Erning ang mga gamit na pinapakuha sa dalawa, biglang naalala ni Topper na naiwan nila pala yon sa pinagtataguan nilang halaman. Ay gagi. Nakakalimutan ko po. Pambira naman oh. Gabi na eh. Naiwan nyo. Abay, pambihira naman talaga oh. Kailangan nyong kunin yon dahil baka umulan. May mga papel doon kung saan naroroon ang ilang kopya ng libro ng ritual. Kapag nakuha yon ng mga aswang pwede nilang magamit yon. Kasi ito si Topper makakalimutin eh. Ikaw dapat kasi may dala nun. Pinasa mo sa akin. Huwag na kayong magsisiyan. Balikan nyo na lang. Aga, samahan mo kami. Wala namang problema sa akin. Sige. Napapailing na lamang si Topper at Pudong. Panibagong kaba na naman ang mararamdaman nila. Pero sa pagkakataong ito, labis-labis na kaba na ang kanilang dinadala. Madilim na kasi ang paligid. Napaparanoid sila na baka bigla na lamang may humablot sa kanila. Dala ang tig-isang itak. Hawak-hawak nila yon ng dalawang kamay at pilit inaalerto ang sarili. Kung sakaling may makalaban tayo na aswang at tingin nyo masyado sila marami, mauna na kayong tumakbo ah. Umalis kayo at balikan si Ingkong. Pero, paano ka naman? Sanay na akong iniiwan. Sus, humugot-tugot ka pa dyan ha. Hugutin ko buhok mo sa ilong eh. Nanahimik sila bigla nang sumenya si Aga na huminto. Marahan silang umupo at pinakiramdaman ng paligid. Nakikiramdam lamang sila sa paligid. Hindi malaman ni Topper at Pudong kung anong meron. Wala naman kasi silang nararamdaman na kakaiba. Basta, sinunod na lamang nila si Aga dahil alam nilang marami itong alam. May mga aswang. Ha? Sigurado ka ba? Wala kaming nakikita. Nararamdaman ko sila. Kaya huwag kayong makulit ah. Makalipas lang ang ilang sandali, tumayo na rin si Aga. Nagsimula na itong maglakad at sumunod din naman ang dalawa. Tahimik na ang baryo nung mga oras na yon. Hindi pa naman sobrang lalim ng gabi, kaya nakapagtataka para sa kanila na parang ghost town ang buong baryo. Kalaunan, nalaman ni Aga na marahil alam din ng mga tao na may kakaibang nilalang ang gumagala sa baryo. Kaya naman, mas lalo silang nag-ingat sa kanilang paglalakad. Malikot ang kanilang mga mata. Kada tunog na maririnig ay hindi maiwasan ni Topper at Pudong. Natatandaan niyo ba kung saan parte na iwan ng bag? Oo, natatandaan ko pa. Malapit na tayo. Mas binilisan na lamang nila ang kanilang lakad hanggang sa marating na nga nila ang parteng sinasabi ni Topper. Laking tuwa ng binata nang makita nilang naroon pa rin ang bag. Dinampot nila yon kaagad. Akmang aalis na sana sila nang bigla silang makarinig ng mga pagaspas ng pakpak.
nila sila ni Aga at nagtago ulit sa gilid. Nakita nilang may mga dumating sa bahay na nasa harapan nila. Ang bahay na yon ay ang bahay na una na nilang nilusob dahil doon nakatira ang ibang aswang. Nandiyan na naman sila. Baka talagang hinahanap nila tayo. Ronda sila ng ronde. Kakayanin pa ba natin sila kung sakaling makaharap natin ulit sila? Hindi ko alam. Tingin ko, hindi sila katulad ng mga aswang na una nating nakalaban sa bahay na yan. Kaya hanggat maaari iiwas muna tayo. Ang pinakalayunin natin ay makabalik agad sa atin at makuha yung bag. Uy, ayan na sila. Huwag kang maingay. Nakita nilang bumaba ang mga lumilipad na aswang sa tapat ng bahay. Nakita ng mga yon ang abo ng mga kapwa nila. Kahit medyo malayo sila, rinig pa rin nila ang galit ng mga yon. Kailangan na nating umalis. Dahan-dahan. Palis na sana sila pero bigla na lang silang may nakasalubong na aso. Tinahulan sila ng aso. Dahilan para mabulabog din ang mga aswang. Sa puntong ito, wala na silang choice kundi ang kumaripas ng takbo. Kamalas-malasan pa, hinabol din sila ng aso. Anak naman ng pamak naman tong doggy na to. Chow! Chow! Uy! Bilisan mo! Maabutan ka na! Nagawa nilang maiwanan ng aso. Pero pagtingin nila sa kanilang likuran, nakita nila ang mga aswang na nakasunod na rin. Meron pang lumilipad. Alam na ni Topper na magiging delikado na ang mga sandali para sa kanila. Nakakaramdam siya ng takot na nagpapahina ng kanyang tuhod. Dahilan para bumagal siya ng bahagya. Nadapa siya nang subukan niyang talunin ang nakaharang na sanga. Mabuti na lamang ay binalikan siya kaagad ni Aga. Pwersahan siyang hinila para makatayo. Huwag kang duduwag-duwag! Mamamatay ka kung ganyan! Nakarating na sila sa kalsada. Napatigil na lamang sila nang biglang may humarang ng aswang sa kanilang harapan. Hinanda ni Aga ang kanyang espada. Dudumugin na sila ng mga yon nang biglang may nagliwanag. Buong akala nila ay kumidlat. Pero nang mawala ang liwanag, nakita nila si Ingkong na nasa harapan na nila. Nagulat din ang mga aswang sa biglang pagdating ng bata. Agad na kinuha ng batang albularyo ang kanyang espada. Hindi ito nagdalawang isip na tagain ang mga yon. Kahit na mabibilis ang mga aswang, ay wala itong sinabi sa galing at bilis ng bata. Namanghana naman ang dalawang magkaibigan. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit parang nasa pelikula sila sa tuwing makikita nila si Ingkong. Bilisan na natin. Marami sila ngayon. At talagang porsigido na silang mahanap si Mang Erning at Aling Umeng. Saan kayo pupunta? Napalingon silang apat nang marinig nila ang tinig na yon ng babaeng si Yuki. Nakaupo ito sa malaking sanga ng puno. Tinutukan nila yun ng ilaw at nakita nilang may hawak-hawak pa ang dalaga na karne na meron pang dugo. Ikaw si Yuki, ang anak ni Harirama? Matarino kang bata. Nagawa mo kong makirara agad. Kilala na kita bago ka pa lumitaw. Hoy, babae! Hindi ka ba nadadala? Hindi mo nga kami nahawakan ng maayos eh. Tapos nandito ka na naman. Tumawa ng malakas ang babaeng si Yuki. Mararamdaman sa tawa nito ang nag-uumapaw na kumpiyansa. Na parabang kampanting-kampante ito na mananalo siya sa laban na yon. Pasensya na kayo mga binatang warangaram. Pero wala ring tarab sa akin ang mga yan. Napag-aralan ko na yan at nakagawa na ako ng pangontra laban sa pangontra ninyo. Sa sinabing yun ng babae, mas lalo na namang kinabahan ng magkaibigan. Kahit kasama naman nila si Ingkong, hindi nila maiwasan na mabahala. Umalis na kayo! Ako nang bahala sa isang to! Sigurado ka ba? Kaya mo siya? Hindi ako harap sa mga aswang kung ang katulad lang niya ang makakatalo sa akin. Okay ah, mayabang ka rin pala no? Magtiwala kayo kay Ingkong, tara na! At sino may sabi sa'yo na pwede kayo umaris? Naramdaman na lamang nila ang biglang pagsakit ng kanilang ulo. Bumaba si Yuki at tumarap sa kanila. Meron itong binubulong na mga salita na parang sa mismong tenga lang nila binibigkas. Ang bukod tanging hindi naapektuhan noon ay si Ingkong. Sobrang sakit ng kanilang ulo. Hanggang sa dumating na nga ang puntong unti-unti na silang napahiga. Sobrang sakit ng ulo ko! Wisit! Ano bang nangyayari? Isang itim na saramangka gamit ang orasyon na natutunan ko sa aking ama.
Kahit mawara ang sakit ng ulo ninyo, hindi pa rin kayo makakabangon. Babalik lang ang lakas ninyo kapag nataro na ako ng batang ito sa laban na ito. At yun ay kung matataro niya ako. Humalakak na naman ang dalaga para na itong mababaliw. Pero mga ilang sandali lang, gumawa na rin ng unang atake si Ingkong. Kumuha ang bata ng maliit na kutsilyo sa tagiliran nito at pinukol patungo sa direksyon ng babae. Nadaplisan ito sa mukha. Dahilan para umagos ang dugo nito pababa sa pisngi. Matinding galit ang naramdaman ng babae. Hindi ito makapaniwala na nagawang bangasan ng isang musmos ang napakaganda niyang muka. Magbabayad ka sa pagsira mo sa kagandahan ko! Magbabayad ka! Unti-unting nagbago ng anyo ang babae. At habang hindi pa ito tuluyang nagiging halimaw, agad na umatake si Ingkong. Tinamaan niya ng espada niya ang babae sa balikat. Pero parang wala lang nangyari. Dumistansya lang ito ng ilang metro at tuluyan ng nagbagong anyo. Humaba ang buhok ng babae. Parang may sariling buhay ang buhok nito dahil kusa itong gumagalaw. Humaba rin ang kamay at binti nito. Parang kagaya ng gagamba. Ang mukha naman nito ay kakaiba rin. Sobrang dami na matatalas nitong pangil. Ang ilong naman ay matulis at ang mga mata naman ay mas bumilog. Magbabayad ka sa ginawa mong pagsira sa kagandahan ko! Magbabayad ka! Aga, sigurado ka bang kakayanin niya? Kaya man niya o hindi? Wala naman tayo magagawa. Hindi tayo makabangon. Ang ganda mo talaga kausap kahit na kailan no? Palakasin mo man lang sana yung loob ng pinsan mo. Napatingin sila ulit sa dalawa nang makita nilang gumagapang na ang buhok ng babae patungo sa kinaroroonan ni Ingkong. Nakatalo ng bata. Mabilis nitong inilagan ang tangkang paghuli sa kanya ni Yuki. Mga dayuhan lang kayo sa bansang ito! Bumalik kayo sa kung saan kayo galing! Sinakop niyo na kami noon eh! Hindi niyo na ulit mauulit yun ngayon! May karapatan din ako sa bansang to dahil Pilipino ang nanay ko. Pero hindi ka karapat-dapat dito dahil kampon ka ng kasamaan. Biglang umilaw ang isang singsing na suot-suot ni Ingkong sa kanyang kaliwang kamay na hinlalaki. Umanda ka ngayon! Sige bata, ipakita mo ang tunay mong lakas. Anong tunay na lakas? Hindi kita gagamitan ng 100%, no? Kasunod na umilaw ang mga mata ng bata. Nalaki ang mga mata ng babaeng si Yuki nang biglang nasa likuran na niya si Ingkong. Naramdaman na lamang ng babae ang paghagod ng talim sa likod niya. Sinubukan ng babae na hulihin ulit si Ingkong pero mabilis itong nakalayo. Hingal na hingal si Yuki. Damang-dama na nito ang hapdi ng sugat. Kapansin-pansin na parang bumagal ang kilos ng babaeng aswang. Talagang sinusubukan mo ko, bata ka. Sinasagad mo ang pasensya ko. Hanggang dito ka na lang, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi kita kapatid. Muling gumalaw ang mahabang buhok ng babae. Sunod-sunod na naman itong umabante patungo kay Ingkong. Sa puntong ito ay mas mabilis, mas organisado ang bawat galaw. Ramdam ng batang si Ingkong na mahihirapan na siya sa mga sandaling ito. Paglingon niya sa likuran, nakita niya ang makakapal na hibla ng buhok na papalapit na sa kanya. Pero nagkamali siya ng hinala dahil hindi yun na makakahuli sa kanya, kundi ang isa pang makakapal na hibla sa kanyang paanan. Pumulupot sa kanang paa niya ang buhok at saka itinaas siya sa ere. Susubukan pa sana ni Ingkong na putulin ang buhok, pero pumulupot na rin ang iba pang buhok sa kanyang kamay. Sa isang iglap lang, magkabilang paa at kamay na niya ang napuluputan. Sinasabi ko naman kasi sa iyo, bata. Hindi ko kakayanin. Marami ka pang kakainin bigas. Masyado ka pang bata para humarap sa isang katulad kong bihasa na. Ngayon, magpaaram ka na sa mga kaibigan mo. Dahil ito na ang huring sandali na makikita mo sila. Ano pang sense na magpapaalam? Kapag namatay ang batang yan, patay na rin kami. Nag-iisip ka ba? Napalingon ng babae sa kinaroroonan nila Pudong. Muli na naman itong tumawa. May tama ka nga naman. Pwes, hindi ko na to bibigyan ng tsansa na magpaaram. Dahil ngayon parang tatapusin ko na ito. Sigurado ka bang ako ang matatapos sa ating dalawa? Ngumiti ng nakakaloko si Ingkong. Maya-maya pa
Ang umilaw naman sa bata ay ang medalyon na suot nito. Nasilaw ang babaeng aswang. Nabitiwan na rin nito si Ingkong dahil sa kakaibang init ng katawan ng bata na siyang nakasunog sa mga buhok nito. Saktong pagkawala ng liwanag, mabilis na tinungo ni Ingkong ang kinatatayuan ng babae. Itinarak niya ang espada sa tiyan nito. Agad namang dumistansya si Yuki. Alam ni Ingkong na hindi agad mamamatay ang aswang na katulad ng babae sa isang saksak lang. Kaya naman sinundan niya pa ulit ng maraming saksak ang tiyan at dibdib ni Yuki. Nang mapansin niyang nangihina na yon, ay saka na siya tumigil. Nakaluhod na sa harapan niya si Yuki. Ang mga buhok naman nito ay bumalik na sa dating haba nito. Hindi ako papayag. Hindi mo ako matataro. Anak ako ng pinuno ng mga aswang. At ako ang pangarawang marakas sa aswang dito sa Negros. Napalayo si Ingkong nang makita niyang tila lumalaki ng bagya ang katawan ng babae. Nagtaka ang bata. Hindi niya inakala na may panghuli pang pagpapalit anyo si Yuki. Pambira! Akala ko naman mamamatay na yung babaeng yan. Ang mga aswang ay may mga uri ng pagpapalitan nyo. At itong babae na to, mukhang yan ang huling anyo niya. Mas malakas panigurado yan. Kakayanin pa ba ni Ingkong yan? Diyos ko, kung kaya ko lang tumayo, tinulungan ko na siya eh. Para namang may magagawa ka. Umiga ka na lang dyan, no? Umangil ng malakas ang dalaga. Ibang-iba na ang boses nito. Parang tuluyan na itong naging ibang nilalang. Isang halimaw na tila ang tanging alam na lang ay pumatay ng tao. Wala na itong matinong pag-iisip. Bagay na hindi na rin naman kinabahala ni Ingkong. Para kasi sa bata, mas mahirap kalaban ng aswang na nakakapag-isip kaysa aswang na malakas pero walang maayos na plano sa pag-atake. At talaga mas pinahina mo pa ang sarili mo, ha? Nang matapos na si Yuki sa pagpapalit ng anyo, maras itong lumusob kay Ingkong. Pero sa isang iglap lang, binira agad ng bata ang halimaw sa lieg. Gumulong ang ulo nito sa mismong harapan ni Pudong. Sigaw ng sigaw si Pudong sa takot at pandidiri ng sumuka ng dugo ang babaeng aswang. Mabuti na lang ay bumalik na rin ang lakas nila dahil kung hindi, baka nabuga na si Pudong ng dugo ng ulong pugot. Paano mo siya natalo sa pinakamalakas niyang anyo? Kuya Aga, tandaan mo palagi na mahina pa rin ang nilalang na malakas kung wala itong matinong utak. Maraming salamat, Ingkong ah. Akala ko kanina mamamatay na tayo eh. Pasensya na kung nagduda ako sa'yo. At least ngayon, alam ko nang hindi ka pala talaga pangkaraniwang bata. Pambira ka naman. Sa harapan ko pa talaga gumulong yung ulo. Kainis! Kailangan na natin makauwi. Naghihintay na sila Mang Erning at Aling Umeng. Hindi na rin sila nagtagal sa lugar na yon. Matapos nilang masunog ang katawan ng babaeng si Yuki, umalis na rin sila roon. Pagbalik nila sa bahay, agad nilang sinabi kay Mang Erning at Aling Umeng ang mga nangyari. Dahil din sa mga nangyari, napag-isipan ni Ingkong na sa tunnel na lamang sila manatili. Kinandado lang nila ang bahay at saka sama-samang bumaba. Dakong 2:00 ng gabi, habang nagpapahinga na sila, nagising silang lahat na makarinig sila ng sobrang lakas na angil. Nanggagaling yun sa labas. Ramdam nila ang galit sa angil na yon. At palagay nila, nagmumula ang angil na yon sa ama ni Yuki na si Harirama. Bumangon silang lahat at saka nagkita-kita sa iisang silid. Aswang ang narinig natin. Mukhang napakabangis niya. Hindi ako pwede magkamali. Si Harirama ang aswang na yun. Ibig ba nitong sabihin, nasundan niya tayo dito? Kumukulong langis ng lana. Ibig sabihin ay nandito na siya sa area. Diyos ko naman, anong gagawin natin ngayon? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman sila makakapasok dito eh. Punong-puno ng iba't ibang uri ng pangontra ang meron sa bakuran namin. Huminga na lamang ng malalim ang matandang si Uming. Hinawakan ni Mang Erning ang kamay ng kanyang ina para pakalmahin ito. Magtiwala lang po tayo kay Ingkong. Hindi niya po tayo pababayaan. Tama po si Topper. Kanina, ginawa niya ang lahat para mailigtas kami. Tunay na maasahan si Ingkong, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Ginagawa ko lang naman po sa tingin ko ay tama. Hanggat nandito kayo, gagawin namin ni Kuya Agang lahat para hindi kayo mapahamak. Para din hindi magtagumpay ang mga aswang.
Nanatili lamang sila sa tunnel noong mga sandaling yon. Magdamag nilang narinig ang mga angil sa itaas, pero wala namang nangyaring masama. Naging mabilis ang paglipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinaumagahan. Hindi na rin kumukulo ang langis ng lana. Kaya naman nasisiguro nilang wala na ang mga aswang. Naglakas loob silang umakyat. Sumilip sila sa bintana. Nang masigurong ligtas na sa labas, ay saka na nila binuksan ang pintuan. Wala pa naman aswang sa ganitong oras. Maganda na muna tayo na makakain. Pagkatapos ng agana at tanghalian kailangan na nating umalis dito. Bakit naman tayo alis dito kung dito nga lang tayo ligtas? Matatalino po kasi ang mga aswang. Baka sa susunod na balik nila mamayang gabi, maisipan na nilang panain ang bahay na may umaapoy na palaso. Palalabasin nila tayo ng sapalitan sa pamamagitan ng apoy. Hindi rin po tayo pwedeng manatili sa tunnel habang nasusunog ang taas dahil mamamatay tayo sa usok. Tama po si Aga, Papa. Sa mga nangyari, napatunayan ko na itong mga aswang. Para rin silang kagaya natin. Kaya rin nilang maging kritikal pagdating sa paggawa ng diskarte. Nararamdaman ko na sa mga sandaling ito, kinakain ng emosyon si Hari Rama. Hindi niya prioridad ngayon si Aling Uming at Mang Erning. Kaya wala siyang pakialam kung pati kayo ay mamatay. Gusto niya lang makaganti. Yun ang pakiramdam ko. Huwag pa rin natin isang tabi ang anggulo na anumang oras dudukutin din nila si Lola at si Papa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagluto na rin sila ng kanilang pang-agahan. Dinamihan na nila ang luto nila para umabot hanggang tanghali. Inayos na rin nila ang kagamitan na dadalhin nila. At ayon kay Ingkong, meron silang lilipatan na bahay, lugar daw ng mga albularyo. Habang kumakain, pinag-usapan na rin nila ang mga pwede sa oras na malagi sila sa alanganin. Magaling magplano ang magpinsan kaya madali nilang naplansyado ang mga hakbang na gagawin nila. Dakong 2:00 ng hapon, pasimple silang umalis ng bahay. Kampante naman silang walang aswang sa paligid dahil kalmado ang langis ng lana. Meron silang kinausap na isang tricycle driver. Pumayag yon na isakay sila at ihatid sa kung saan man sila pupunta. Tutal, medyo kalakihan naman ang tricycle, kaya magkakasya naman sila roon. Sa kasagsagan ng kanilang biyahe, bigla naman silang nasiraan. Pumilid na lang sila sa kalsada at muling naghintay ng masasakyan. Ayon kasi sa driver, hindi nakakayanin ng tricycle kung isasakay pa silang 6. Kaya wala silang choice kundi ang maglakad. Kailangan nilang makahanap ng masasakyan bago sumapit ang gabi. Dahil kung hindi malabong maabutan sila ng mga aswang dahil hindi pa rin sila nakakalayo. La, ipasa na po kita. Baka malayo-layo pa yung lalakarin natin. Hindi nyo kayanin. Sigurado ka ba? Baka mabigat ako. Okay lang po. Si Papa nga binuhat ko yan nung nalasing dati. Partida, wala kaming masakyan. At talagang binanggit mo pa yan. Huwag tayong maingay. Maging alerto lang tayo. Hinaan niyo lang po mga boses ninyo. Mag-iisang oras na ang nakalipas. Biglang dumilim ang kalangitan. Parang nagbabadyang magbagsak ng malakas na ulan ng kalangitan. 4:00 pa lang pero parang 6:00 na dahil sa pagiging makulimlim na mga ulap. Lagyang buhay naman to. Baka abutan pa tayo ng ulan Ingkong, malayo pa ba? Wala pa tayo sa kalahati. Kaya nga dapat nakasakay tayo. Palpak naman kasi pala yung nakontrata mo, Pudong Abay, mali ko ba ron? Di ko rin naman kilala yun Napatigil sila sa paglalakad nang matanaw nilang may 4 na kalalakihan ang nag-aabang sa di kalayuan. Naalarma sila nang sabihin ni Aga na kumukulo ang langis ng lana. Kuya Topper at Pudong, gandaan yung mga itak nyo. Huwag na huwag nyong iiwanan si Aling Uming Kuya Aga, alerto ka. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo Si Mang Erning na ang pumasan kay Aling Uming noong mga sandaling yon. Nang makita nilang papalapit na ang mga kalalakihan, dito na sila nagsimulang kumilos. Takbo! Uy, teka! Bakit tayo tatakbo? Hindi mo ba sila kaya? Kaya ko pero kayo hindi. Mga gabunan sila! Malalakas na uri ng aswang! Pumasok sila sa loob ng kagubatan. Sumakto pa na biglang bumagsak ang malakas na ulan, kaya naman mas naging mahirap para sa kanila ang tahakin ng daan.
Dumulas na kasi ang mga lupa. Sa kamalas-malasan, madulas-dulas nga si Topper habang tumatakbo sila. At sa lakas ng ulan, hindi na sila narinig ng mga kasama niya. Sumigaw siya ng malakas pero mas sumasapaw ang malakas na buhos ng ulan kaya sa huli, naiwan siyang nakadapa habang dumadaing sa sakit ng tuhod. Malas naman talaga oh! Napakamalas! Buong akala niya ay walang bumalik para sa kanya. Pero nagkaroon siya ng pag-asa nang makitang dumating si Pudong. Tara na! Tanga ka rin! Sabi ko, tara na! Bungol! Hinila siya ni Pudong para madali itong makatayo. Sinubukan makasunod ng dalawang binatake ng Mang Erning, pero dahil na rin sa ilang beses silang nadulas, hindi na sila nagawa pang hintayin ng mga yon. Naiintindihan naman nila na sa mga sandaling yon ay mas mahalaga ang buhay ng dalawang matanda. Sadyang hindi lang talaga sila handa pa na mawala sa mundo. Pakiramdam kasi nila, yun na ang katapusan nila. Wala na! Naiwan na tayo! Sumilong muna sila sa ilalim ng puno. Kahit saan sila lumingon, hindi nila makita ang mga kasama nila. Dapat hindi mo na ako binalikan eh. Pati rin ikaw tuloy, naiwanan na. Sira ulo ka ba? Magkaibigan tayo eh. Hindi kita iiwan. Minsan, kailangan mong unahin ang sarili mo. Kung ikaw ba nasa kalagayan ko, iiwan mo ko? Malamang hindi. Oh, hindi pala eh. Yun ang ginawa ko kasi magkaibigan nga tayo. Walang iwanan. Salamat. Maraming salamat, pre. Mga ilang sandali lang, biglang humina ang ulan. Pagkakataon na sana nila para makaalis, pero narinig na nila ang malalakas na pag-angil ng aswang. Muli silang bumalik sa pinagtataguan nila. Bad trip, nandiyan na sila. Doon ka dumaan, pre. Rangin ko sila para makuha ko yung atensyon nila. Ha? Nababaliw ka na ba? Mamamatay ka sa gagawin mo. Ayos lang. Uy, hindi ayos yun no? Baliw ka ba? Mas may direksyon ng buhay mo kaysa sa akin. Kapag bumalik ako sa Maynila, magulo pa rin naman ang buhay ko eh. Eh ikaw, may trabahong naghihintay sa'yo. Mas may future ka kaysa sa akin. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang dapat na mabuhay. Hindi naman dahil ganun ang kalagayan mo eh. Parang wala nang halaga ang buhay mo. Tara, dalawa na tayo. Uy! Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Topper nang biglang lumabas si Pudong at nagpakita sa mga aswang. Sumenyas na lamang sa kanya si Pudong na tumakbo na. Pero parang pinipigilan siya ng kanyang konsensya. Hindi niya kayang mamatay ang kanyang kaibigan. Kaya muli niyang kinuhang itak at sumunod kay Pudong. Ano naman pang katangahan to, pre? Dalawa tayo madidido nito eh. Mas maganda ng dalawa tayo. Ang mahalaga, magkasama tayo. Eh kung ganon, ihanda mo na sarili mo, pre. Tingnan mo mga mukha niyan. Parang gigil na gigil, oh. Hoy, kayong apat! Akala nyo aatrasan namin kayo? Mga ibang pala kayo eh! Tila nainis sa mga aswang na yon. Nagsimulang lumapit sa kanila ang mga gabunan pero agad din namang winasiwas ng dalawa ang hawak-hawak nilang itak. Pailag-ilag lang ang mga aswang at hindi sila nun sinusugatan. Kahit na sobrang daming pagkakataon na madali lang matamaan ng magkaibigan, ay hindi sila sinasaktan. Hindi nagtagal, nakaramdam na rin ang pagod ng dalawa. Dahilan para ang mga aswang naman ang lumapit sa kanila. Madaling naagaw sa kanila ang mga hawak nilang itak. Maya-maya pa, naramdaman na lamang nila na may matigas na bagay ng pumalo sa bandang batok nila. Dahilan para mawala na ng malay ang magkaibigan. Wala na silang ideya sa mga sumunod na nangyari. Basta bago sila mawala ng ulirat, ang huli lang nilang naramdaman ay ang mas lalong paglakas ng ulan. Nagising lamang ang magkaibigan nang maramdaman nilang may tumatapik na sa mukha nila. Pagdilat nila, nanlaki ang mga mata nila nang kaharap na nila ang nakakakilabot na mukha ng isang aswang. Nasa iisang silid na sila. Sa loob ng silid na yon ay may mga kalalakihan na kahit hindi magpalit ng anyo, alam agad nilang mga aswang. Napalingon sila sa pintuan nang pumasok ang pamilyar na mukha. Ang matandang Hapon na si Harirama. Galit na galit itong lumapit sa kanila. Dahil si Pudong ang mas malapit, ito ang napagbuntungan ng galit na matandang lalaki. Pinagsusuntok nito si Pudong. Pinagsisisipa hanggang sa magsawa na rin ito. Kayo pumatay sa akin, anak. Ngayon, ako gaganti sa inyo. Ginawa lang ni Ingkong ang tama.
Makulit ang anak mo eh. Masyadong marahas. Isa ka pa, tao ka! Wara ka, Aram! Sinipa ni Harirama sa dibdib si Topper. Halos hindi naman makahinga ang binata dahil doon. Kung sana, bigay nyo agad kay Rangan ko. Wala tayo problema. Ngayon sagad nyo pasensya ko. Wala ako patawarin kahit sino. Kapag di sira pa kita mamaya, kayo dalawa, kayo gagawin ko uram na mga araga ko. Biglang sinakal ni Harirama si Topper. Tumingin ito sa binata ng sobrang sama. Sobrang talim ng tingin ito na parang gusto nang patayin sa tingin si Topper. Masyado na ako hirap sa darawa matanda. Ngayon sigurado ako. Ako kuha ng tagumpay. At kayo mga tao, gagawin ko kayo aripin. Huwag kang magsiga-sigaan sa lupay namin. Baka nakakalimutan mo. Dayuhan ka lang dito sa Pilipinas. Hindi ka Pilipino. Taga-ibang bansa ka. Kaya wala kang karapatan manakop. Hindi mo na mauulit ang ginawa ng mga kalahi mo. Maraming taon na nakakalipas. Sumubsob ang mukha ni Topper nang muli siya nitong sampalin ng napakalakas. Wala ako pakialam kung taga saan ako bansa. Ako matagal na rito sa Pilipinas. Ako gagawin gusto ko. Matapos silang bugbugin ng matandang aswang, lumabas na rin ang mga yon. Naiwan na lamang silang dalawa roon na nakagapos pa rin ang mga kamay. Pre, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masakit lang ang mukha ko. Oo, ako rin eh. Pre, mukhang dito na tayo magtatapos Oo nga, tingin ko dapat lubusin na natin ang huling sandali natin. Ha? Paanong lulubusin? Nakakulong at nakagapos nga tayo. Umamin ka na sa akin, pre, kung may gusto ka sa akin. Ha? Sira ulo ka ba? Tulad mo ako sa'yo? Biro lang, pinapagaan ko lang ang mood natin. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Sa mga sumunod na oras, nagkwentuhan na lamang sila ng kung ano-ano. Kalaunan, nakatulog na rin sila. Maimbing na sana ang tulog ng dalawa nang biglang bumukas na naman ang pinto. Pumasok ang 4 na lalaking maputla. Tinanggal ang pagkakatali nila. Pero hawak-hawak na mga yon ang magkabila nilang braso. Kinaladkad sila palabas. Saan nyo kami dadalhin? Ang babaho nyo! Amoy pambira mga kilikili nyo! Kadiri! Mga ilang sandali lang ay nakalabas na rin sila roon. Sinipa sila at sumubsob sa malawak na bakuran. Nakita nilang nakagapos din doon ang matandang si Erning at si Umeng. Topper, Pudong, Diyos ko, anong ginawa nila sa mukha ninyo? Walang hiya ka. Bakit mo sila dinamay? Bakit ko sila damay? Kasi, pahirapan nyo ko sa gusto ko kuha sa inyo. Kung sana, ako kausap nyo agad. Wala tayo problema. Ayan, ganyan nangyari. Ha! Kawawa! Ha! Naglakad si Harirama at pinisil ng madiin ang mukha ni Mang Erning at galit na nagsalita. Patayin nyo akin anak. Kaya kayo, magbabayad kayo lahat. Pero kung ibibigay nyo ang libro, baka di ko kayo patayin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko alam kung nasaan ang libro. Basta ibinaon namin yun sa lupa. Pero ang tagal-tagal na nun, hindi ko na maalala kung saan. At baka nasira na rin yun sa dami ng bagyong dumaan sa propinsyang ito. Hindi ako naniniwala. Aram mo saan matagpuan ang libro. Kapag hindi mo yung tuturo, yung dalawang binata, kakainin ko yan sa harap ninyo. Huwag po kayo makikinig sa aswang na yan. Kapag napasa kamay nila ang libro, sigurado mas malaking problema ang mangyayari. Tama po si Topper. Mas maigi nang kami lang ang mawala kaysa mawala ang buong Negros dahil sa kanila. Magsasalita pa sana si Harirama nang biglang may lumapit pang isang aswang. Bumulong yon sa matandang aswang. Hindi ba tayo tapos sa inyo, ha? Ako babalikan ko kayo. At dapat, buo na desisyon mo, tanda. Agad na umalis sa matandang hapon. Naiwan sila roong magkakaharap. Sinamantala na ni Topper ang pagkakataon para kausapin ang lola at tatay niya.
Ano pong nangyari? Bakit kayo napunta rito? Nasaan yung magpinsan? Pinatakas nila kaming dalawa ng tatay mo dahil sobrang daming aswang na humahabol sa amin. Kaso nahuli rin kami. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanila. Pero huwag kayo mag-alala. Malakas ang pakiramdam ko na nakaligtas sila. Magdasal tayo na sana dumating sila at iligtas nila tayo. Aling Uming, Mang Erning, kumusta po kayo? Hindi po ba nila kayo sinaktan? Hindi nila kami sinaktan. Siguro dahil gusto nilang makakuha talaga ang libro. At hindi naman mangyayari yung kung isa sa amin ay mamamatay. Diyos ko, Panginoon, gabayan mo sana kami. Pumikit pa ang matanda at sandaling tumingin sa itaas para magdasal. Papa, Lola, kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, palagi niyo lang pong tatandaan na mahal ko po kayong dalawa. Abay, sira ulong bata ito ah. Bakit ka ba namamaalam? Sipain kita dyan kapag ako nakawala rito eh. Naniniguro lang naman po ako na nakapagpaalam ako sa inyo na maayos. Hindi natin alam kung ano ba talagang mangyayari sa atin ngayon. Nakapagpaalam na nga po kami sa isa't isa eh. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam kong nakikinig ang Diyos sa mga panalangin natin. Makalipas lang ang halos kalahating oras, muling bumalik si Harirama. Galit na naman ito. Kinuha nito ang itak at saka tinutukan na si Topper. Ano? Hindi kayo desisyon maayos? Papatayin ko to! Huwag! Ituturo ko na kung nasaan. Huwag mo lamang saktan ng apo ka. Lola naman! Mas mahalaga sa akin ang buhay mo, apo. Makasarili na akong makasarili. Pero mas pipiliin kita ngayon. Buong buhay ko, tinago ko ang tungkol sa libro para lang maprotektahan ang probinsyang ito. Pero ngayon, sana'y mapatawad ako ng Diyos dahil mas pipiliin ko ikaw. Ngayon lang kita nakilala at nakita. Hindi ko hayaang mawala ka pa sa amin. Lola, kahit sabihin mo sa kanila kung nasaan ang libro, papatayin niya pa rin tayong lahat. Ikaw aswang ka. Ipangako mo sa akin na kapag sinabi ko kung nasaan ang libro, malalayain mo kaming lahat. Oo naman, ako tutupad sa usapan. Pangako, kayo pwede na mabuhay pag sabi mo sa akin nasaan ang libro. Huwag ka maniwala dyan. Sira ulo yan la. Sige na, sasabihin ko na kung nasaan ang libro. Ngumiti ng malapad ang matandang si Harirama. Tila nagdiriwang na agad ito sa maagang pagkapanalo. Maging ang mga aswang sa paligid ay ang sasaya na rin. Nay, pag-isipan mo to ng maigi. Nakapagdesisyon na ako. Sabihin mo na, ako naiinip na. Huminga na muna ng malalim ang matandang babae. Nang ibubuka na sana nito ang bibig niya para magsalita, bigla namang umulan ng palaso sa kinatatayuan ng mga bantay na aswang. Naalarma ang lahat. Yung pala, dumating na sila Ingkong at Aga na kasama pa ang iba nitong mga kapwa manunugis sa albularyo. Visit buhay to! Patayin niyo mga yan! Bumuka malaking pakpak ni Harirama at lumipad sa ere. Habang ang ibang aswang naman ay binabantayan pa rin sila Aling Uming. Sinabi ko naman kasi sa inyo, darating at darating sila. Pinakinggan tayo ng Panginoon. Hindi nagtagal, nakalapit na rin sila Ingkong at Aga sa bakuran. Pinagpapapatay nila ang mga aswang na naroon. Pasensya na kung ngayon lang kami nakarating. Kailangan lang namin kausapin ang iba namin mga kasamaan. Ayos lang, tamang-tama lang ang dating ninyo. Kuya Aga, unahin niyo na si Mang Erning at Aling Uming. Ako nang bahala rito. Paano kami? Oo nga naman. Sasama kayo sa akin. Makikipaglaban tayo sa mga aswang. Ha? Seryoso ba? Oo, hanggat kaya niyong maglakad, pwede kayong lumaban. Lumapit ang dalawang lalaking manunugis at binigyan sila ng itak. Sige na, umalis na kayo, Kuya Aga. Kuya Topper, Kuya Pudong, suotin niyo itong kwintas. Wala nang nagawa ang dalawang binata kundi patusin ang sinasabi ni Ingkong. Umalis na rin ang dalawang matanda kasama ni Aga. Pagtingin nila Topper sa paligid, nagkakandalabo-labo na. Kahit saan sila tumingin ay puro patayan ang nakikita nila. Kapag suot niyo na ang kwintas na yan, pansamantala makakaroon kayo ng kaunting lakas. Hindi niyo mararamdaman ang mga sugat ninyo.
Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kayo mamamatay Kaya mag-ingat pa rin kayo. Kailangan ko kayong dalawa para matalo natin si Hari Rama. Tara na, sumunod kayo sa akin. Tumakbo na sila palabas ng bakuran na yon. Tumakbo sila hanggang sa marating na nila ang kinaroroonan ni Hari Rama. Nasa kakahuyan sila na kung saan putol na ang mga puno roon kaya nasisinagan sila ng liwanag ng bilog na buwan. Ako talaga ubos yung pasensya. Pwes, di na ako magdarawang isip na pasrangin ka, bata ka. Hindi itong bansa na dapat mong pagarian. Nagkamali ka ng gustong angkinin dahil hindi na mga inutil ang mga Pilipino ngayon. Kahit na aswang ka pa, wala nang matatakot sa'yo. Bata-bata ka pa, pero para ka matanda ko magsarita. Wara ka mo to. Dapat sa'yo, maaga binubura sa mundo. Maganda kayong dalawa Bigla na lamang may nilabas na garapon na matandang aswang. Binasag niya yon sa mismong harapan nila. At ilang sandali lang, tila may usok na nanggaling sa mga garapon. Pumasok ang mga usok na yon sa bibig, ilong at tenga ni Hari Rama. Anong nangyayari sa kanya? Inigop niya ang lahat ng masasamang kaluluwa na nasa garapon. Yun ang gagamitin niya para mas lalo siyang lumakas. Kaya maganda na kayo. Nangisay-ngisay si Hari Rama. Narinig pa nilang nagkanda bali-bali ang buto na matanda. Ilang sandali lang ay naging kalmado na rin ang pinunong aswang. Nang magsalita ito, hindi na ito boses ng isang hapon. Para itong tinig ng isang matanda na maangas ang boses. Yun ang resulta ng mga halo-halong kaluluwa na pumasok sa katawan niya. Simulan na natin ang laban na to, mga bata! Nagulat na lamang si Ingkong nang biglang nasa harapan na niya si Hari Rama. Agad siya nitong dinakma sa leeg at saka itinaas sa ere. Walang habas nitong pinagpapapalo ang bata sa lapag. Habang si Topper at Pudong naman ay nanunood lang sa gilid. Hindi sila nakikialam. Sinunod nila ang plano na napag-usapan nila. Nang bitiwan na ni Hari Rama ang bata ay parang wala lang nangyari. Dahil sa malalakas na anting-anting ng bata ay parang hindi man lang ito nagalusan. Nakalimutan ko. Marami ka nga palang dalang anting-anting. Pwes, mas gawin nating malakas. Kumaba ang pangil ni Hari Rama na parang kasing haba na ng kutsilyo. Binunot niya yon at saka ginawang sandata. Makailang beses nitong pinagsasasaksak ang bata. Buti na lang at talagang mabilis din si Ingkong. Habang iniiwasan niya ang mga atake ni Hari Rama, pasimple siyang tumingin sa dalawang binata. Nakikita niyang nagagawa ng dalawa ang pagbikas ng isang kataga ng paulit-ulit. Ang kataga na parte ng isang ritual na kung saan yun din ang makakatalo kay Hari Rama. Kaunti na lang! Kaunting-kaunti na lang! Nagulat si Ingkong nang biglang nasa gilidan niya ulit ang matanda. Nasa aktong itatarak na nito ang hawak na patalim nang biglang dukutin ni Ingkong ang kanyang espada. Tinaga niya si Hari Rama sa kamay. Umilaw na rin ang kanyang mga anting-anting. Kaya sinundan niya pa ulit ng isa pang taga. Tinamaan yon sa dibdib. Nang tangkang lalapit siya ulit ay dumistansya na ito sa kanya. Ngayon na! Itinaas ni Topper at Pudong ang dalawang kristal na kasing laki lang ng bola ng bilyaran. Dahil sa ginawa nila, nakita nilang parang halos mabaliw si Hari Rama sa sakit ng ulo. Kasunod nito ay bigla na naman itong nangisay. Nakita nilang naglabasa na mga usok na nanggaling sa katawan ni Hari Rama. Agad din namang inilabas ni Ingkong ang botelya na kung saan kusang hinigop nito ang mga masasamang espiritu na yon. Bumalik na sa dating anyo si Hari Rama. Hindi na ito kasing lakas kumpara kanina. Pero kahit na ganon, sinusubukan pa rin itong makalaban sa batang si Ingkong. Ako hindi susuko! Patay kong patay! Gigewang-gewang na umatake si Hari Rama. Pero kahit na anong gawin ito, ay hindi na siya makatama kay Ingkong. Wala na itong may bubuga pa. Kaya naman hindi na rin pinatagal pa ni Ingkong ang pagkakataon. Sinaksak na nito ng espada ang matanda. Agad na namatay si Hari Rama dahil halo-halong ritual ang nakapaloob sa sandatang ginamit ni Ingkong. Sigurado bang patay na ang isang yan? Tapos na! Wala na ang pinuno ng mga aswang! Paano yung mga natira? Mamamatay na rin ang mga yun.
Ang buhay ng mga aswang na alaga ni Harirama ay konektado sa buhay niya. Tara, balikan na natin sila. Naubos nila ang lahat ng aswang at tuluyan na nilang nakamit ang tunay na tagumpay. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Dahil kinabukasan lang, pinuntahan nila ang lugar kung saan nakalibing ang libro ng mga aswang. Nang makuha nila yon, ay nagsagawa ng ritual ang mga albularyo bago yung tuluyang sunugin. Nang mawala na ang librong yon, tuluyan na lang na mabubulok sa ilalim ng lupa ang mga sinaunang aswang na binalak buhayin ni Harirama. Tuluyan ang makakawala sa panganib na dala ang mga residente. Isang linggo ang nakalipas. Kung sumama ka na lang kaya sa amin sa Maynila, mag-isa ka lang kasi dito eh. Isang araw bago umalis sila Topper pabalik ng Maynila, sinubukan niyang kumbinsihin na matanda pero tumanggi ito. Ayos lang naman ako rito. At saka isa pa, narito ang alaala ng lolo mo. Gusto ko na dito na rin ako bawian ng buhay ng Diyos. Topper, hayaan na natin ang lola mo. Isa pa, bibisita rin naman tayo sa kanya palagi eh. At saka makakapag-video call na rin kasi naman tayo dahil magkakaroon na ng internet dito. Basta kapag kailangan mo kami ha, palagi ka magsasabi. Huwag kayong mag-alala. Kapag wala na kayo dito, kami naman na makakasama ni Lola Uming dito. Dadalaw-dalawin namin sa palagi. Ay nako, mamaya nga natin pag-usapan ng mga yan. Ang mabuti pa kumain na tayo at baka lumamig na itong mga niluto ko. Pinagsaluhan nila ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. Masaya silang nagkwentuhan, nagtawanan at nagbiruan. Sa mga sandaling yon, laking pasasalamat ni Topper sa magpinsan dahil sa ginawa ng dalawa sa pamilya nila. Kung hindi dahil kay Ingkong at Aga, baka matagal nang wala ang lola at ama niya. Higit sa lahat, nagpapasalamat din siya sa Panginoon dahil sa gabay na binigay nito sa kanila. Masayang umuwi ng Maynila si Topper at kahit matagal pa bago sila umuwi ng Negros, habang buhay niyang dadalhin ng mga aral na nakuha niya mula sa mga hindi makakalimutang karanasan. Wakas,